孤岛求生，你 Ang baboy ramo na basta mo na lamang pinatay ay isa palang demonyong baboy ramo mula sa kalaliman na kayang lumipol ng buong lungsod maging ang maanghang na ulo ng kuneho na kinakain mo bilang merienda ay isa palang kunehong sumisira ng mundo na kayang lumamo ng lahat Ang mga sakunang ito na sa paningin ng iba ay kayang sumira ng mga lungsod at bansa. Sa iyong paningin ay mga pambihirang pagkain lamang mula sa liblib na isla Ngunit wala kang kamalay-malay sa lahat ng ito Dahil sinabi lamang sa iyo ng mapanlinlang na ahente na dito ay walang 900 at 76,007. Wala nang mapagsamantalang amo na mag-uutos sa iyo. Kaya tinanggap mo ang trabahong ito bilang tagapagbantay ng isla na para bang paraiso para sa isang tao. Ngunit sa realidad, kulang ang mga supply sa isla. Kaya napipilitan kang manakit ng mga hayop sa isla. Sa ngayon, kapapasok mo pa lang sa loob ng parola. Biglang sumalakay sa iyong ilong ang isang masangsang na amoy ng pagkabulok. Pinigilan mo ang iyong sarili na masuka. Tinakpan mo ang iyong ilong at bibig habang sinusuri ang paligid. Habang papalapit ka sa banyo, lalong tumitindi ang masangsang na amoy ng pagkabulok. Dahan-dahan mong itinulak ang pinto ng banyo. Sa sumunod na segundo, kumulo ang sikmura mo at nanghina ang mga binti mo. Nakita mo na ang bathtub ay puno ng makukulay na korales. At sa mismong gitna ng kumpol ng mga korales, isang kalansay ang nababalot. Sa pagkakita mo nito, ramdam mo na nanggigigil ang anit mo. Ito ang dating tagapagbantay ng isla. Dali-dali kang tumakbo papalayo. Sa mga sandaling iyon, isa lang ang nasa isip mo. Kailangan tumakbo, kailangan umalis sa lugar na ito na puno ng multo. Ngunit nang makita mo ang tanawin sa labas ng parola, wala kang magawa kundi tumayo ng walang lakas sa kinatatayuan mo. Saan ka papupunta ngayon? Tumalon sa dagat para kainin ng pating. Sa sandaling iyon, isang dagundong ng hayop ang narinig mula sa kalaliman ng kakahuyan. Bigla kang ginising. Sabi ng ahente, kada 3 buwan ay susunduin ako. Basta malagpasan ko ang 70 araw, makakabalik na ako. Bumalik ka sa loob ng bahay. Pinipilit mong tiisin ang pagduduwal habang pinulot ang isang bareta. At saka unti-unti mong inalis ang kalansay mula sa bathtub. Magaan ang mga buto ngunit ang mga korales na nakadikit dito ay napakabigat. Binalot mo ang kalansay sa isang bedsheet. Pansamantala mo itong itinago sa sulok ng storage room. Matapos gawin ang lahat ng ito, ramdam mong tila nawalan ka ng lahat ng lakas. Napasandal ka sa sahig at hinihingal. Sinimple mong bilangin ang mga gamit na pangkabuhayan. Isang nakamamatay na problema ang bumalandra sa harap mo. Sira ang panlinis ng tubig. Ang tubig sa galon ay tatagal lamang ng 1 buwan. Kailangan mong humanap ng paraan para makahanap ng mapagkukunan ng tubig. Pagkatapos, umakyat ka sa tuktok ng parola upang kumpirmahin ang topografiya ng isla. Nakita mo ang gilid ng kagubatan sa gitna ng isla. Doon nakatigil ang libu-libong hayop. May mga dambuhalang baboy ramo. May mga ibong may 3 peres ng pakpak. At may mga gumagapang na anino. Nagdarasal silang nakayuko patungo sa gitna ng isla. Bigla mong iniurong ang ulo mo. Guni-guni, isa lamang itong guni-guni. Pumikit ka at pinilit mong kumalma. Muling sumilip sa gitna ng isla. Tahimik na tahimik ang kagubatan. Nawala na ang mga kakaibang hayop. Sa wakas, nakahina ka ng maluwag. Guni-guni nga lang. Napakaraming pagsubok sa maikling panahon. Bigla kang nakaramdam ng antok. Kinaladkad mo ang iyong pagod na katawan pabalik sa parola. Pagkatapos ay nagkaladkad ka ng isang bakal na kabinet upang harangan ang pintuan. Saka ka humiga sa maalikabok na kama at nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, maaga pa ay masinsinan mo ng sinaliksik ang tambak ng mga kagamitan. Umaasa kang makahanap ng ilang kapaki-pakinabang na kasangkapan. Di nagtagal, kumislap ang iyong mga mata. Sa isang sulok ay may isang kahon ng baril na nababalot ng makapal na alikabok. Pagbukas mo, nakita mo ang isang baril na may 2 tubo. Sa tabi nito ay may maraming bala. Bagamat mukhang luma. Ngunit maayos pa rin ang pagkakakandili sa baril. Pinunasan mo ng tela ang baril pangaso. Sinuri mo ang mga bala at hindi rin basa. Gumaan ng bahagya ang iyong kalooban. Tunay ngang ang katotohanan lamang ang nagdadala ng higit na seguridad. Ngayon, handa na ang lahat. Ang lugar na malamang may malinis na tubig ay sa loob ng kakahuyan. Agad mong kinuha ang baril pangaso. At naglakad patungo sa direksyon kung saan medyo hindi siksik ang mga puno. Sa daan, pinagmamasdan mo ang bawat galaw at ingay sa paligid. Ngunit tila kakaiba ang katahimikan ng kagubatang ito. Matagal ka nang naglalakad, marahil mga 15 minuto. Sa wakas, narinig mo ang mahinang agos ng tubig. Bigla kang nabuhayan ng loob. Binilisan mo ang iyong hakbang patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Lumagos ka sa isang makapal na palumpong. Biglang luminaw ang iyong paningin. Dumadaloy ang tubig mula sa pagitan ng mga bato. Nabubuo ito sa isang maliit na lawa. Nagmamadali kang uminom ng sagana.
Ngunit bigla mong nakita na ang gilid ng tubig ay puno ng mga bakas ng paa. Lumuhod ka at pinagmasdan itong mabuti. Malalaking bakas ng biyak na kuko. Biglang sumagi sa isip mo ang itsura ng higanteng baboy ramo kagabi. Dali-dali kang tuminala sa mga puno sa paligid. Napansin mong maraming puno ang may mga bakas ng pagkikiskis. Mayroon ding mga nakadikit na itim na buhok. Hindi mo inalintana ang pag-igib ng tubig. Yumuko ka at umatras. Biglang isang ugong ang naramdaman mo mula sa lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Biglang nanigas ang iyong katawan. Sa sumunod na segundo, isang malaking baboy ramo ang lumabas mula sa kakahuyan. Dumiretso ito sa gilid ng tubig. At nagsimulang sumipsip ng tubig ng malakas. Hindi nito napansin ang iyong presensya. Nang makita mo ito, bahagyang lumuwag ang iyong pakiramdam. Malaki ang baboy ramong ito. Pero siguradong hindi ito yung nakita mo kagabi. At malinaw na ito ang nagmamay-ari ng pinagkukunan ng tubig na ito. Para makainom ka ng tubig, kailangan mo siyang lampasan. Walang pag-aalinlangan mong itinaas ang iyong baril. Nakatuon ang asinta sa tiyan nitong walang buto at makapal na balat. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw kasabay ng hiyaw ng baboy ramo. Ang matinding impact ay brutal itong tumumba. Ang sakit ang lubusan siyang nagpabaliw. Ang kanyang pulang-pulang mga mata ay agad na nakatuon sa iyo. Sa susunod na segundo, direkta na itong sumugod sa iyo. Ang kanyang napakas na niya, ay hindi ka na nagkaroon ng pagkakataong makapagpaputok ng ikalawang bala. Bigla kang sumampa sa gilid. Halos kasabay nito, isang malakas na ugong ang sumabog sa iyong tabi. Bumangga ang baboy ramo sa isang malaking puno sa likod mo. Ang matutulis na pangil nito ay sumabit sa puno. Baliw itong kumakawag-kawag. Sinusubukang bunutin ang pangil. Sinunggaban mo ang pagkakataon. Nagmamadali kang dumukot ng 2 bagong bala mula sa iyong bulsa. Ngunit labis na nanginginig ang kamay mo. Sa unang pagtatangka, hindi mo man lang naipasok sa imbakan ng bala. Huwag manginig ang kamay mo. Muli mong isinuksok ang bala. Kasabay ng pagsara ng baril. Wala kang pag-aalinlangang itinaas ang iyong baril. Agad tumama ang bala sa gilid ng ulo ng baboy ramo. Bagamat hindi tumagos sa makapal nitong bungo. Ngunit ang malakas na impact ay nagdulot din ng daing. Ang buong katawan nito ay tumagilid. Dahil sa 2 putok, hindi na ito nangahas lumaban. Nawala ang bagsik nito, hila-hila ang sugatang katawan. Nang ambakang tumakas patungo sa kaibuturan ng masukal na gubat. Sa pagkakataong ito, hindi mo na rin makayanan. Nanghina ang iyong mga binti at napaupo ka sa lupa. Ang iyong likod ay basa na ng malamig na pawis. Lumipas ang ilang minuto bago ka nakabawi. Pagkatapos ay gumulong at gumapang ka papunta sa gilid ng tubig. Uminom ka ng maraming lagok ng tubig bago tumigil. Pagkatapos ay pinag-isipan mo ang mga bakas ng dugo sa lupa. Ang baboy ramo ay malubhang nasugatan ngayon. Kapag nakabawi ito, tiyak nagaganti ito sa akin. Kailangan mo itong tapusin habang mahina pa. Sinuri mo ang natitirang mga bala. Muli mong itinutok ang iyong rifle. Sinundan mo ang mga bakas ng dugo sa lupa. Habang papalalim ka sa kabubatan, ang mga bakas ng dugo sa lupa ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Nang makita mo ito, gumaan ang loob mo. Ito ay nagpapahiwatig na humihina na ang katawan ng baboy ramo. Unti-unti mong narinig ang mahinang ungol ng baboy ramo. Dahan-dahan kang naglakad, sinusundan ang tunog. Ngunit agad mong naramdaman na may mali. May isa pang tunog sa harapan. Hawiin mo ang mga palumpong sa harapan mo at sumilip. Nakita mo ang sugatang baboy ramo. Nakahandusay sa lupa, halos patay na. Dose-dose ng kulay abong kuneho. Sinasakmal ng padalos-dalos ang katawan ng baboy ramo. Tila na blangko ang iyong isipan. Kapag nagipit ang kuneho, kumakagat din. Ito ba ang ibig sabihin nito? Putang ina, nagmamadali ba to? Halata namang nasisiraan na to ng bait. Habang ang ungol ng baboy ramo ay humihina ng humihina. Mas kang nag-isip, hindi na magtatagal ang baboy ramong ito. Ngayon na ang oras para tahimik na umalis. Ngunit kung ano ang kinatatakutan mo, iyon ang mangyayari. Kakapihak mo palang paatras. Napatakan ng paa mo ang isang tuyong sanga. Sa isang iglap, sabay-sabay na lumingon ang mga kuneho. Sinalubong ka nito ng matalim na titig. Sa isang iglap, nagsipangalat ang mga kuneho. Sa isang kisap mata, nawala akong parang bula. Nawalan naman ng paglilibangan ang baboy ramo dahil wala na ang mga kuneho. Nakita ka rin ito sa likod ng mga palumpong. Nagbuga ito ng isang galit na ungol. Tumayo ito mula sa lupa na puno ng matinding puot. Muli ka nitong sinugod. Wala ka ng panahon para mag-isip at agad na nagpaputok ng baril. Muling tumama ang bala sa ulo ng baboy ramo. Sa huli, bumagsak kang pasubsob sa lupa. Maingat kang lumapit, hawak ang iyong baril. Tinulak mo ang katawan ng baboy ramo gamit ang baril. Nang makasigurado kang hindi na ito makakatayo pa, bahagya ka lamang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, sinubukan mong kaladkarin ang hita nito. Ngunit natuklasan mong hindi mo ito may galaw. Ngunit ayaw mo namang masayang ang karne.
Binunot mo ang iyong punyal at sinimulan mong katayin ang baboy ramo. Matapos ang ilang oras, sa wakas ay nakahiwalay ka ng isang hita. Tinitigan mo ang natitirang bahagi ng baboy ramo. Wala kang nagawa kundi iling ang iyong ulo sa pagkadismaya. Kukunin ko na lang ang iba bukas. Pagkatapos ay kinaladkad mo ito habang hila ang mga hulihan nitong paa patungo sa parola. Pagbalik mo sa parola, gabi na. Bagsak ang buong katawan mo sa sahig dahil sa pagod. Ngunit matinding gutom ang iyong nararamdaman. Nagpumilit kang bumangon mula sa sahig. Dinala mo ang hita ng baboy sa kusina at hiniwa ang ilang piraso ng karne. Pagkatapos ay binuksan mo ang isang kabinet. Sa loob, may iba't ibang pampalasa at espesya. Napailing ka na lang sa pagtingin sa mga bote at garapon. Pero bahagyang gumaan ang iyong pakiramdam. Sa nakakatakot na islang ito, ang mga pampalasa na gawa ng tao lang ang makapagbibigay sa iyo ng kaunting ginhawa. Agad mong inayos ang karne. Walang sabi-sabi, isinubo mo ito. Pakiramdam mo'y ngayon ka lang nakakain ng ganito kasarap na karneng baboy. Manok na may napakasarap na lutong. Ang protina ay 6 na beses sa baka. Sa bawat subo ng karne, nararamdaman mo ang init na dumadaloy sa iyong mga paa at kamay. Ang laman at dugo ay gatong para sa higanting lakas, B. Ang tunog na ito ay nagpatigil sa iyong kilos. Pagkatapos, umiling-iling ka, B. Inakala mo na guni-guni lamang ito dahil sa gutom. Sa pagkaubos mo ng karne, B. Ang dating pagod ay biglang nawala. Parang biglang lumakas ang buo kong katawan. Talagang kailangan ko palang kumain ng karne. Tapos, pumunta ka sa kwarto ng dating tagapagbantay ng isla. Para maghanap ng kahit anong magagamit. Ang kama at aparador ay balot ng makapal na alikabok. Sa huli, napadpad ang tingin mo sa lumang mesa. Binuksan mo ang drawer ng mesa. Mayroon lamang isang talaarawan sa loob. Hinihipan mo ang alikabok sa pabalat. At binuksan ang unang pahina. Sa itaas ay isang hanay ng padaskol-daskol at mariing mga salita. Materyales, ako ay nakuha. Unang araw nila akong niloko at matanda na siya. Sa nakita mo, ang mukha ng isang mapanlinlang na ahente ay lumitaw sa iyong isipan. Umiling ka at nagpatuloy sa pagbuklat. Pahina 37 araw. Araw 37. Tumatawa sa akin ang baboy, hindi siya baboy. Sa pagtingin sa hanay ng mga salitang ito, ramdam mo lamang na medyo tuyo ang iyong lalamunan. Pinilit mong ipagpatuloy ang pagbabasa. Araw 79. Tao ako, hindi halimaw. Nanginginig mong binaliktad ang huling pahina ng talaarawan. Araw 154. Tumutubo ang mga korales mula sa aking katawan. Mananatili ako sa pulo. Malakas mong isinara ang talaarawan. Ang mga korales na iyon ay hindi lamang palamuti. Ang dating tagapag-alaga ng pulo ay naging pataba ng mga korales. Naiiritang kinamot mo ang iyong ulo. Sinubukan mong intindihin ang ilang sinabi. Ngunit kakaunti ang mga pahiwatig. Hindi talaga makabuo ng kumpletong lohikal na pagkakaugnay. Kinabukasan, binalak mong balikan ang natitirang baboy ramo. Ngunit nang muli kang makarating sa lugar na iyon, direkta kang natigilan. Isang malaking kalansay na lamang ang nakita mo sa lupa. Ang lahat ng laman, balahibo, at mga lamang loob ay nawala na parang bula. Ang lahat ay nawala na parang bula. Bigla kang nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Ang sarili mong pinaghirapang pataying huli ay naunahan pa pala ng iba. Pumasok sa isip mo ang mga hitsura ng mga kuneho. Sila nga sigurong may gawa nito. Pero itong ilang daang kilong karne. Ilang kuneho kaya ang kinailangan para ubusin ito sa isang gabi? Pagkatapos, lumapit ka sa nakatusok sa lupa ng mga pangil ng baboy ramo. Hinawakan mo ang isa sa mga ito gamit ang iyong dalawang kamay. At buong lakas itong binunot. Tinitimbang mo ito sa iyong kamay. May bigat na halos 20 o 30 libra. Pagkatapos ay binunot mo rin ang isa pa. Tinitignan mo ang mga tropeo sa iyong harapan. Pinahid mo ang pawis sa iyong noo. Patalasin ito at gawing mahabang sibat. O kaya'y gawing 2 patalim na gawa sa buto. Iyan ang tumatakbo sa isip mo. Habang dala ang mga pangil, naglakad ka pabalik sa parola. Ngunit hindi mo napansin. Sa di kalayuan, sa loob ng mga palumpong, may ilang pares ng nagliliyab na pulang mata. Natahimik na nakatitig sa iyong likuran. Isang maliit na bangka ang lumapit sa dalampasigan ng isla sa kalaliman ng gabi. 5 figura ang lumundag mula sa bangka. Ang pinuno, na may malalim at malakas na boses, ay nagsabi, "Ang target natin ngayon ay ang Black Ray Ironwood. Pagkatapos putulin, alis na tayo. Huwag tayong magdagdag ng problema." Si Zhang Jing, ang nag-iisang babae sa grupo, itinulak ang salamin sa ilong. "Kapitan Liu, kakaiba ang daloy ng enerhiya sa islang ito." Lubhang tahimik. Halos walang anumang buhay na nararamdaman. Sumagot si Kapitan Liu. "Kaya nga nakakatakot dahil wala." Pagkatapos sabihin iyon, dinala niya ang lahat papunta sa kakahuyan. Pagkatapos maglakad ng halos 20 minuto,
May mahinang tunog na tumutulo mula sa pulso ni Zhang Jing. Nasa harapan lang, 300 metro. Biglang nanlaki ang mga mata ng lahat sa pag-asa. Binilisan nila ang kanilang mga hakbang. Di nagtagal, nakita nila ang isang lugar na may mga puno na itim. Sa ilalim ng liwanag ng searchlight, ang mga guhit sa mga puno ay nagpakita ng metal na kinang. Kinuha ng lahat ang kanilang iba't ibang mga kakaibang kasangkapan. May mga chainsaw na may nakaukit na runes. Mayroon ding palakol na may talim na manipis. Direktang iniunat ng isa sa kanila ang kanyang kamay. Isang umiikot na talim ang lumitaw sa kanyang palad. Isang matinis na kalansing ng metal ang umalingaw-ngaw. Isang mababaw na puting guhit lamang ang naiwan sa puno. Nang makita ito, umismid si Kapitan Liu at nagsabing, "Ayan na. Sabi ko na nga ba, huwag maliitin ang kahit ano. Gamitin muna ang panunaw bago ang pamutol." Habang abala sila, mula sa mga palumpong sa paligid, ay nanggagaling ang mahihinang ingay sa damuhan. Biglang sumigaw si Kapitan Liu. May mali. Lahat ay umatras at magtanggol. Sa isang iglap, dumagsa ang mga kuneho na parang baha. Sunod-sunod silang sumulpot mula sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Liu. Agad niyang idiniin ang kanyang mga kamay sa lupa. Sa sumunod na segundo, isang pader na lupa ang biglang sumulpot. Humaharang sa kanilang harapan. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, ang buong pader na lupa ay agad na nanginig at nagkabitak-bitak dahil sa mga kuneho. Wala pang 2 segundo. Gumuho ng malakas ang pader na lupa. Ang pinakabatang miyembro ng grupo ay biglang pinagdikit ang kanyang mga palad. Isang bolang apoy ang gumulong sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ngunit hindi pa man niya nagagawang itaas ang kanyang kamay para ihagis. Ang baha ng mga kuneho ay sumugod na sa kanya. Sa huli, hindi na siya nagawang sumigaw. Nilamon na siya ng baha ng mga kuneho. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 5 taong grupong ito ay naiwan na lamang si Zhang Jing na nakatayo sa lugar na may mukhang puno ng kawalan ng pag-asa. Sa huling sandali bago siya malunod, isang hiyaw ng kawalan ng pag-asa at takot ang umalingaw-ngaw. At ikaw naman ay biglang nagising sa hiyaw. Mayroon bang ibang tao sa islang ito? Agad mong kinuha ang iyong baril at tumakbo sa bintana. Wala kang makita sa labas kundi ang madilim na kabubatan. Wala kang makita. Kung lalabas ka ngayon, para na ring nagpakamatay. Hanggang sa sumikat ang araw. Binuhat mo ang baril at lumabas ng bahay. Mga 2 oras ka ring naglakad. Bago mo natagpuan ang espasyong iyon, unang nakita mo ang 2 sangang kahoy na pinutol. At ang mga kasangkapan sa lupa. Pumasok sa isip mo ang isang hinala. Posible kayang propesyonal na grupo ng mga nagtutroso. Pero paano naman ang hiyaw na yon? Bigla mong nakita ang madilim na pulang mga patak sa lupa na hindi kalayuan. Ang lupa sa gilid nito ay mas lalong natatakpan ng madilim na pula. Lalo kang kikilabutan sa may mga bakas ng maliliit na yapak sa tabi ng mga bakas ng dugo. Kinuha mo ang chainsaw at palakol sa lupa. Pagkatapos ay sinundan mo ang mga bakas sa lupa. Pagkalipas ng 10 minuto, nakarating ka sa isang tabing dagat. Tinitigan mo ang bangkang demotor. At ang maayos na pagkakalagay ng mga berdeng bariles ng gasolina. Saglit na nahinto ang paghinga mo. Mas kang lumundag sa loob ng bangka. Natuklasan mong nakasaksak pa rin ang susi sa panel ng kontrol. Habang umaandar ang bangkang demotor. Mas mo itong pinatakbo malapit sa parola. At itinago sa ilalim ng isang tagong batuhan. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, bumalik ka sa loob ng parola. Nang akmang magpapakulo ka sana ng isang mangkok ng sabaw ng karne para gantimpalaan ang iyong sarili. Bigla kang nakaamoy ng bahagyang amoy ng dugo. Kasunod nito, isang malakas na ugong ang narinig mula sa pintuang bakal sa likuran mo. Na parang may kung anong bagay na sumalpok dito ng malakas. Sa sumunod na segundo, biglang umalingaw ang nakakakilabot na kalmot. Parang mga kuko na kumakayod sa yero pabalik-balik. Ramdam mo ang paninindig ng iyong balahibo. Agad mong itinaas ang iyong baril, B. Kinakabahang itinutok sa pintuang bakal, B. Ngunit ang mga tunog ng pagkiskis sa labas ay lalong lumakas. Di nagtagal, ang pintuang bakal ay napunit at nagkaroon ng butas. Sa isang iglap, 12 ng mga kuneho ang nagsiksikan papasok. Dumagsa sila patungo sa iyo na parang mga bala. Walang pag-aalinlangan, kinalabit mo ang gatilyo. Ang mga nangunguna ay sumabog agad sa isang kumpol ng dugo. Ngunit mas pa itong giniba ng mga sumusunod na kuneho. Habang nagkakarga ka ng bala ng mas, kasabay ng pag-atras at pagpapaputok ng baril. Ngunit sa iyong pag-atras, bumangga ang iyong likod sa malamig na pader ng parola. Agad na tumagos ang lamig na iyon sa iyong mga buto. At sa iyong harapan, nagsiksikan ang mga kuneho. Wala kang nagawa kundi ibaba ang iyong baril. Sinabi mo sa iyong sarili na mukhang hindi ka na makakaalis sa islang ito. Sa sumunod na segundo, tuluyan kang nilamon ng mga kuneho. Daan-daang kuneho ang nakadagan sa iyo.
Sinisira ng mga bibig ang iyong laman ng walang humpay. Ngunit ang matinding sakit na inaasahan mo ay hindi dumating. Sa halip, isang kakaibang pamamanhid ang iyong naramdaman. Parang maliliit na isda sa isang fish spa na banayad na kumikiliti sa iyong talampakan. Medyo nakagiginhawa pa nga. Bigla kang napamulat. Itinaas mo ang iyong kamay at ikinaway. Ang mga kunehong nakadikit sa iyong pisngi at balikat ay inihagis mo palayo. Kasunod nito, ibinuhos mo ang buong lakas mo. Sabay na sumipa at sumiko. Para palayain ang sarili mula sa mga kunehong nakadagan sa iyo. Nagbagsakan sila sa lupa at sumalpok sa mga sulok ng pader. Nagmistulang mga kumpol ng usok ng dugo. Patuloy pa ring sumugod ang iba pang mga kuneho. Na tila inuutusan ng isang bagay para atakihin ka ng paulit-ulit. Para silang mga besibol na mas na lumilipad. Kaya napapaatras ka. Nagngangalit ka sa galit. Ikinrus ang magkabilang braso para protektahan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan. Siguradong may isang commander sa grupo ng mga kuneho. Ang paningin ay baliw na naghahanap sa gitna ng hindi mabilang na pulang mata. Sa wakas, lumampas sa kumpol ng mga kuneho sa labas ng butas sa pintuang bakal. Doon, nakaupo ang isang mas malaking kuneho. Basta naroon lang ito at tahimik na pinagmamasdan ka. Nagniningning ang isang nakakatakot na lilang ilaw sa mga mata nito. Hindi mo na pinansin ang kumpol ng mga kuneho sa iyong harapan. Sa halip, sa pilitan kang bumangga para makagawa ng daan. Sumugod palabas ng parola. Ang higanting kunehong iyon na may lilang mata ay waring matagal ka nang hinihintay. Humalinghing ito at sumugod pabalik sa iyong lalamunan. Mas mong itinaas ang iyong kamay para sunggaban ito. Sinunggaban ito sa ere. Hindi mo pinansin ang pagpupumiglas nito. Itinaas mo ito ng mataas sa iyong ulo. Sa sumunod na segundo, ibinagsak mo ito ng malakas sa mabatong lupa. Paulit-ulit, hanggang sa ang lilang liwanag ay unti-unting nawala. Tuluyan na itong hindi gumalaw. Sabay na nanigas ang mga kuneho sa loob at labas ng parola. Tila ba pinindot ang isang pause button? Sa sumunod na segundo, biglang nagkagulo ang kuneho. Sabay-sabay silang tumalikod at tumakbong papalayo. Sa isang kisap mata, nawala sila sa dilim. Ilang segundo ang lumipas, ang tanging naririnig na lang ay ang alon ng dagat. Nakatulala kang tumingin sa iyong mga kamay. Wala kang makitang sugat o kahit pulang marka. Tumigas na ba ang iyong balat? Kinurot mo ng malakas ang iyong hita. Sa sobrang sakit, napangiwi ka. Ang sakit na ito, na tila totoo, ay nakakabigla. Agad kang napaisip ng malalim sa iyong sarili. Ang matapang na amoy ng dugo sa tunay na buhay. Ibinabalik ka nito sa realidad mula sa iyong pag-isip. Binuhat mo ang kunehong may lilang mata sa iyong paanan. Tumitimbang ito ng 40 o 50 libra. Kung kakainin, sasapat ito ng ilang linggo. Saka mo lang naalala na isang araw ka nang hindi kumakain. Pagkatapos, pumunta ka sa kusina at nagsimulang magpainit ng mantika. Kasabay nito, hiniwa mo ang karne ng kuneho. Nakapagtataka, walang lamang loob ang kunehong ito. Puro siksik na kulay ube na kalamnan ang buong katawan. Sa bahagi ng puso, mayroong isang kulay ube na kristal na kasing laki ng hinlalaki. Kinuha mo ang kristal at pinagmasdang mabuti. Hindi mo maiwasang magtaka. Mayroon bang napakagandang bato? Pagkatapos ay isinilid mo ang batong ito sa iyong bulsa. Inilagay mo ang naprosesong karne ng kuneho sa kawali. Biglang sumambulat ang isang kakaibang bango. Ang amoy na iyon ay mas matindi pa kaysa sa dating baboy ramo. Makalipas ang 15 minuto, hindi mo na mahintay na maluto ng tuluyan ang karne. Direkta kang sumalok ng isang piraso at isinubo ito. Sa sandaling ninunguya mo ito, muling umalingaw-ngaw ang sinaunang tinig. Bay! Bigla kang natigilan. Narinig mo ang ihiganting lakas noong huli kang kumain ng baboy ramo. Ngayon ay naging pagkabatid na. Pilit mong sinupil ang pagtataka sa iyong puso. Bahala na, ang mahalagay makakain muna. Sa isang iglap, naubos mo ang mahigit 1 kilong karne ng kuneho. Sa sumunod na segundo, isang malamig na pakiramdam ang biglang bumalot sa iyong ulo. Ang ingay ng alon sa iyong tainga ay hindi na puro gulo. Kaya mo nang tukuyin ang direksyon ng paghampas ng alon sa mga bato. Ang amoy na bumabalot sa iyong ilong ay naging malinaw. Ang alat ng dagat, ang pagkabulok ng kahoy. At ang amoy ng pawis sa katawan. Ang amoy ng dugo sa loob ng parola. Patuloy na sumasakit sa iyong ilong. Halos isuka mo na ang kakanin mo lang na karne ng kuneho. Kumuha ka ng mop sa banyo. Sinimulan mong linisin ang mga bakas ng dugo sa loob ng parola. Kasabay nito, sa kailaliman ng kagubatan, isang makulay na tigre ang lumabas mula sa anino. Itinaas nito ang kanyang harapan na paa. Sa isang puno, marahang gumuhit. Ang matigas na puno ay nahiwa ng 3 malalim na guhit. Bumuka ang bibig ng tigre at bumigkas ng pananalita ng tao. Ang hangal na kuneho na yon, may kaluskos na nanggaling sa damuhan sa kanyang tabi. Isang ahas na kasinlaki ng timba ang dahan-dahang lumabas. Isang matinis na boses ang nanggaling sa bibig nito.
Ang huling hininga ng hangal na kuneho ay doon sa parola. Iwinasiwas ng tigre ang kanyang buntot. Durog ang mga palumpong sa likod niya. Ang mukha nito'y tila nagpakita ng pag-aalinlangan na parang tao. Bagamat ang kunehong iyon ay tanga. Ang balat at laman nito'y napakatigas. Sino ang makakapatay rito? Ang higanting ahas naman ay pinakipot ang kanyang patayong mata. Naamoy ko ang pulbura. At matinding amoy ng dugo. Ang tigre, sa galit, ay pinukpok at winasak ang puno sa kanyang tabi. Marupok na nilalang. Kahit gamitin pa ang mga naglalabas ng apoy na bakal na tubo. Hindi man lang magasgasan ang balat ko. Paano ko kaya mapapatay ang malaking kuneho? Huwag kang magkumpiyansa kung tao ang pumatay sa kanya. Tiyak na nasa loob pa rin ng malaking kuneho ang kristal na puso. Isa itong napakagandang bagay. Kung makakain ko yon, muli akong mag-iba. Akin yan. Suminghal ng mahina ang tigre at sumugod patungo sa parola, Bilib Ilf. Kung sino ang unang makakuha, sa kanya yon. Kanino man mapunta, sa kanya yon. Gago. Minura ng higanting ahas at umikot ang katawan. Sumunod ito ng mas na hindi nagpapahuli sa isang malupit na tigre. Kinaumagahan. Isang makapal na puting ulap ang bumangon mula sa dagat. Binalot nito ang buong isla. Ang layo ng tanaw ay wala pang 5 metro. Yisisisisiw. Isang binagong armadong speedboat ang sumugod sa gitna ng ulap. Huminto ito sa dalampasigan. Dumating na. Ang kalbong lalaki ang unang lumundag pababa ng bangka. Pagkayapak pa lamang ng kanyang mga paa sa buhangin. Dumura na siya sa isang tabi. Putangina, ang malas naman, ang kapal-kapal ng usok. 7 o 8 armadong mersenaryo ang sunod-sunod na bumaba sa likuran. Ayon sa lokasyon, dito nawala ang signal ni Capway, Kuya Wang. Ulat ng isang tauhan habang nakatingin sa kanyang pulseras. Hinaplos ni Wang ang peklat sa kanyang kalbo at mumisi. Hindi ako naniniwala. Binulot niya mula sa kanyang baywang ang isang malaking baril na revolver. Klik, binuksan ang siguro. Sabi ng tagapagbantay, si Wei Chengbin ay kinagat daw ng kuneho. Ngayon ko talaga titignan. Kung ang mga kuneho ba dito sa isla ay may 3 ulo at 6 na kamay. Iwinagayway niya ang kanyang kamay na may nakakatakot na tono. Pakinggan yung lahat. Maliban sa tagapagbantay na kailangang itira ng buhay, ang iba. Ano man yan, basta't gumalaw, gawin nyo agad na parang salaan. Opo. Naghiyawan ang lahat, naggangalit sa galit. Hindi nila kailangan ng taktika. Ang lahat ng takot ay nagmumula sa kakulangan ng firepower. Kumalat ang grupo sa pormang bentilador, hawak ang mga baril. Pumasok sa makapal na gubat na nababalot ng hamog. Naglakad ng halos 10 minuto. Masyadong tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Anong problema sa katahimikan? Hindi lumingon si Wang Han. Tiyak na inatak si Wei Chengbin. Ang dami kaya natin. Kahit tigre pa yan, mapapaluhod ko yan at magsasabing. Hindi pa natatapos ang sinabi niya. Isang bugso ng masangsang na hangin ang sumugod mula sa makapal na ulap sa gilid. Ang dagundong na yon ay nakabingi sa lahat. Ano yon? Mas narumisponde si Wang Hao at agad na nagpaputok ng baril. Bang! Ang malaking bala ay sumugod at bumulusok sa makapal na ulap. Dang! Hindi tumama. Mali. Tumama pero tumalbog. Natigilan si Wang Han. Bumangga sa mga tao. Ang pinakakaliwang mercenary hindi na nakasigaw. Buong katawan niya ay tinamaan ng isang kuko ng tigre at nahati sa 2. Dugo at lamang loob ay sumambulat sa mga mukha ng mga nakapaligid. Pumutok! Pumutok! Sumigaw si Wang Han na parang baliw. Tak 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 tak. Ang sunod-sunod na putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa masukal na gubat. Bumuga ng apoy at bumuhos ang maraming bala sa makulay na tigre. Ngunit isang nakapanghihina ng loob na pangyayari ang naganap. Iyon ay mga bala na kayang tumagos sa mabigat na baluti. Tumama sa balat ng tigre at naglabas ng mga alipato. Ngunit ni isang hibla ng buhok ay hindi nalagas. Hinarap ng tigre ang ulan ng bala at lumapit sa isang tao. Ibaba mo ang iyong ulo, ang naglalakihang bibig na puno ng dugo ay halos dumikit na sa mukha ng isa. Ang bagay na to. Bumuka ang bibig ng tigre, may halong panunuya sa tono nito, medyo makati. Natulala ang mersenaryo. Nagsalita ang tigre. Sinunggaban ng tigre. Pumutok ang ulo ng mersenaryo na parang pakwan. Halimaw! Takbo! May sumigaw nito. Agad-agad na gumuho ang dating matatag na pormasyon. Ang mga natira ay nagtapon ng kanilang mga gamit at tumakbo papunta sa dalampasigan. Takbo! Isang matinis at malamig na halakhak ang narinig mula sa loob ng ulap. Isang kulay bughaw na anino ang bumaba mula sa tuktok ng puno. Iginapos ng buntot ng malaking ahas na kulay bughaw. Direkta nitong hinigpitan ang 2 nagtatangkang tumakas na mersenaryo. Crack! Ang 2 matipunong lalaki ay hindi man lang umimik. Sila ay nilamutak ng buhay.
Naginiling ng buhay hanggang maging isang bunto ng laman. Isa itong patayan. Isang panig na walang anumang pag-aalinlangan na patayan. Si Wang Han ay nakaupo sa lupa at ang baril sa kanyang kamay ay matagal nang naubusan ng bala. Tinitignan niya ang mga nagkalat na putol na katawan sa paligid. Tinitignan ang dalawang higanteng hayop na kumakain. Basa ang kanyang singit. Umunguya ang tigre ng isang hita at lumingon kay Wang Han. Tao. Humakbang ito papalapit. Nakatingin sa natatakot na kalbong lalaki. Nasaan yung pumatay ng kuneho? Nanginginig ang ngipin ni Wang Hao, blanko ang utak. Anong pumatay ng kuneho? Hindi ko alam, huwag mo akong kainin, may pera ako. Hindi ko alam, huwag mo akong kainin, may pera ako. Walang silbi. Nawalan ng interes ang tigre, itinaas ang kuko. Naging tahimik ang mundo. Sa isang malaking puno na wala pang 50 metro mula sa larangan ng digmaan. Si Zhao Ya, na parang butiki na nakasuot ng optical camouflage suit, ay mahigpit na nakadikit sa puno at hindi gumagalaw. Ang kanyang ace ng paghinga ay sinupil hanggang sa sukdulan. Kahit ang temperatura ng kanyang katawan ay iniakma sa pamamagitan ng damit pandigma upang tumugma sa balat ng puno. Sa pamamagitan ng tactical goggles sa kanyang helmet. Nasaksihan niya ang lahat ng nangyari kanina. Nakumpirma ang target na may kakaibang antas na reaksyong biolohikal. Bilang, 2. Mga katangian, may talino at marunong ng wika ng tao. Ang mga hanay ng pulang datos na ito. Sumasayaw sa kanyang paningin. Ang tigre na iyon ay nakapagsasalita. Hindi na ito ordinaryong anomalya. Ito ay isang nilalang na may sisasyon. Ayon sa mga tala ng ahensya, ang mga espesyal na nilalang na ito. Karaniwang lumilitaw lamang sa ilang lihim na lugar. Naalala ni Zhao Ya ang nakita niyang mapa ng bituin sa base dati. Ang mga nasa tuktok ng food chain ay misteryosong naglaho. Nag-isip siya, tiyak na may espesyal sa islang ito. Habang naglalakbay ang kanyang isipan, ang dalawang dambuhalang hayop ay tapos na sa lugar na iyon. Tara na. Nilamon ng dambuhalang ahas ang huling bangkay. Huwag nang mag-aksaya ng oras, ang core na iyon ay akin. Bakit nagmamadali? Dinilaan ng tigre ang dugo sa kanyang mga kuko, tila hindi pa nasiyahan. Nasa harapan na ang parola, tatakas pa ba ang taong iyon? Hindi na nagtagal ang dalawang hayop. Tumalikod sila at nagtungo sa direksyon ng parola. Habang pinapanood ni Zhao Ya ang mga ito na lumayo, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kapag nakaalis ang dalawang halimaw na ito sa isla ng mga itinakwil, magdudulot ito ng malaking kapahamakan sa labas. Kinagat niya ang kanyang labi at dinikit ang kanyang daliri sa komunikasyon, handang humingi ng tulong. Ngunit sa sandaling iyon, humihijing. Isang tunog ng makina ang narinig mula sa direksyon ng parola. Malakas ang tunog at walang anumang pagtatago. Sabay na natigilan ang tigre at ang higanteng ahas. Ika-13 kabanata, basagin ang daan para mabuhay, ihiwalay sa patay at pagkatapos ay mabuhay muli. Ang dagundong na iyon ay tila napakalakas sa umaga. Ang dalawang tainga ng tigre ay nakatiklop paharap. Ang ingay na iyon. Nagdangalit ito. Ang pagyanig ng lalamunan ay nagpayanig pa sa hangin sa paligid. Tatakas ang taong iyon. Ang higanting ahas ay nakapulupot sa puno, idinidila ang dila nito. Naku! Kung ang taong iyon na may pusong amethyst ay mapunta sa dagat. Mahirap nang muling hanapin. Habulin. Pumadyak ang likurang hita ng tigre, sumambulat ang lupa at bumuo ng dalawang hukay. Sinira ang mga palumpong na nakaharang at sumugod sa dalampasigan. Mahigpit na sumusunod ang malaking ahas, ang mga kaliskis nito'y sumasagitsit sa balat ng punong kahoy. Hindi bumabagal ang sa ibabaw ng dagat. Nakaupo si Lin Yuan sa upuan ng driver. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Malinaw niyang narinig ang putok ng baril at ang nakakakilabot na dagundong na parang ugong ng tigre. Rinig na rinig niya. May mali. Malaki ang pusidad na napahamak na ang mga taong dumating para tubusin ang barko. Nakakatakot naman itong islang ito. Habang nagmumura, itinulak ni Lin Yuan ang gasolinador hanggang sa dulo. Napagdesisyonan niyang maghanap muna ng ibang lugar na mapagtataguan. Babalik siya kapag umalis na ang tigre. Kinapa niya ang kanyang baywang. Naroon ang dalawang bagong hasang dagger. Yari ito sa dalawang pangil ng baboy ramo. Magkabila ang gilid ay matalas. Ang hawakan ay binalot ng pinunit na tela mula sa lumang damit. Pangit man, matibay naman. Sinubukan ko kanina, parang tofu kung tumaga ng bato. Humiwa ang speedboat sa alon patungo sa kabilang bahagi ng isla. Lumingon si Lin Yuan. Sa isang sulyap na yon, nanindig ang kanyang balahibo. Sa dalampasigan, isang tigre na sobrang laki ang naglalakad-lakad. Sa ganitong kalayo, ramdam na ramdam ni Lin Yuan ang nakakatakot na tingin na handang manila ng laman. Tigre iyon. Lumunok ng laway si Lin Yuan. Kung ikukumpara sa isang ito, ang tigre sa zoo, ay parang maamong pusa lamang.
Kung sumugod ito, siguradong magkakalas-kalas agad ang maliit na bangkang ito. Bago pa man siya magpasalamat na nakatakbo siya ng mas. Sa likuran ng barko, biglang umangat ang isang guhit ng tubig. May kung anong mas na gumagalaw sa ilalim ng tubig, humahabol. Sobrang SB. Hindi pa ba tapos to? Tumakbo na nga ako, hinahabol pa rin ako, B. Biglang nagliyab ang galit sa puso ni Lin Yuan. Naging mabuti siyang naninirahan sa isla, kinukumpuni ang parola at nililinis ang basura. Tapos, una ay dumating ang mga nakamamatay na kuneho. Sunod ay isang grupo ng mga basag ulo, ngayon naman ay dumating ang ganitong uri ng halimaw. Talaga bang inaakala nilang madaling apihin ang mga tahimik? Hawak mo ang manibela gamit ang isang kamay. Sa isa mo pang kamay, kinuha mo ang baril sa upuan sa tabi mo. Lumingon ka. Pinuntirya mo ang papalapit na linya ng tubig. Bang! Bumuga ng apoy ang baril. Kumalat ang tubig sa dagat dahil sa mga bala. Gayunpaman, bahagyang lumihis ang linya ng tubig, ngunit hindi ito bumagal. Mas lalo pang lumaki ang anino sa ilalim ng tubig. Bahagyang nakikita ang asul-berdeng kaliskis na kumikislap sa tubig. Malayo ba masyado? Isinukbit ni Lin Yuan ang baril sa kanyang likod. Ang baril na to, pwede pa sa kuneho, pero sa halimaw na to, walang silbi. Kung hindi kaya labanan, edi magpasa na lang tumakbo. Nagngangalit ng ngipin, itinulak ni Lin Yuan ang gasolinador hanggang sa pinakamataas na posisyon. Umungol ang makina, gumuhit ang katawan ng bangka sa dagat sa matinding pagyanig. Ray! Gusto ko lang kumita ng pera para gamutin ang nanay ko, kailangan bang ganito? Bakit puro nakamamatay na bagay ang nandito? Habang kinukontrol ni Lin Yuan ang bangka na halos lumilipad na. Habang nagmumura, nang mawala ang atensyon niya at lumingon para tingnan kung humahabol ang halimaw sa tubig. Kung humahabol ba ito? Sa harapan, isang bahura ang sumasabay sa pagtaas at pagbaba ng tubig, naglalaho at lumilitaw sa pagitan ng mga alon. Iyan ay isang bahura. Nang lumingon si Lin Yuan at makita ang itim na bato. Huli na ang lahat. Buwisit! Ito ang huling salita na iniwan niya sa mundo. Boom! Sumalpok ng malakas ang harapan ng bangkang demotor sa mga batuhan. Dahil sa sobrang bigat, umangat ang maliit na bangka. Direktang tumilapon si Lin Yuan palabas. Tapos, splash! Nahulog sa dagat. Dahil sa impact, napiga palabas ang hangin sa kanyang baga. Isang kumpol ng bula ang umakyat sa harap ng kanyang mga mata. Nagpupumigla si Lin Yuan para umahon sa tubig. Ngunit natuklasan niyang hindi niya magawa. Isang malakas na agos ang humila sa kanya. Hinihila siya nito pababa sa malalim na dagat. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng mahinang ilaw na nagmumula sa itaas, nakita niya sa ibaba mga 20 metro ang lalim. May isang butas. Ang butas na iyon ay napakadilim. Ang tubig dagat sa paligid ay umiikot at pumapasok, walang katapusan ang lalim. Si Lin Yuan ay dapat lumayo hanggat maaari. Ngunit ngayon, ang paglangoy pa itaas ay tiyak na kamatayan, ang halimaw ay malapit na. Kung hindi ka papayagang mabuhay sa itaas, kung gayon ay gumapang papasok sa yungib. Hanggat ang loob ng bunganga ay sapat na malalim at ang lupain ay sapat na komplikado. Hindi sigurado kung makakapasok ang halimaw na yon dito. Nagpasya si Lin Yuan at hindi na lumaban sa agos. Sa halip, sumabay siya sa agos at itinulak ng malakas ang kanyang mga binti. Sumugod siya patungo sa madilim na yungib sa ilalim ng dagat. Sa ibabaw ng dagat, huminto ang berdeng ahas sa gilid ng mga batuhan at sumungaw. Bisit! Napamura ang berdeng ahas. Lumangway pabalik sa pampang. Sa buhanginan, ang halimaw na iyon ay maaaring hindi makapasok. Tumingin sa bumalik na walang dalang anuman ang berdeng ahas, nagbuga ito ng pangungutya. Paano, nabali ba ng 2 paa na iyon ang iyong ngipin? 137 araw. Umakyat ang berdeng ahas sa buhangin at malamig na tiningnan ang tigre. Nagpakamatay ang tangang yon. Napatigil ang tigre na parabang nagulat, pagkatapos ay nagalit ng matindi. Nasaan ang bangkay? Nasaan ang pusong amethyst? Nahulog sa loob. Lumingon ang asul na ahas at tumingin sa dagat, may halong takot sa kanyang boses. Yoong pugad ng yelo at apoy. Nang marinig ang 4 na salitang ito, kahit ang dating bayolenteng tigre ay natahimik. Pugad. Bumulong ang tigre sa kanyang lalamunan at umatras ng 2 hakbang. Teritoryo iyon ng baliw na babaeng iyon. Tama, idinila ng ahas ang kanyang dila. Ang taong iyon ay nahulog sa bunganga ng yungib, walang pag-asa na makuha ang kristal na puso. Sumpa. Hinampas ng tigre ang kanyang kuko sa batong malapit. Agad na nagkaroon ng ilang bakat ng kuko sa ibabaw ng bato. Kinakain ng baliw na babaeng iyon ang lahat, kahit buto ay nilalamon niya. Nabalisa itong umikot sa lugar, tila pinag-iisipan ang mga kalamangan at kahinaan. Iyon ay kristal na puso. Isang kayamanan na makakapagpa-evolve sa kanya muli. Ngunit,
Sa pag-isip pa lamang sa nakakatakot na pamamaraan ng Panginoon ng yungib na iyon. Ang kasakiman sa mga mata ng tigre ay napigilan. Bakit hindi mo habulin? Ibinunto ng tigre ang galit kay Ahas. Hindi ba't napakagaling mo sa tubig? Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Hindi kinakagat ng ahas ang pain na iyon, umayos ito at naghandang umalis. Ang baliw na babaeng iyon ay sobrang init ang ulo, kung sino mang pumasok ay mamamatay. Napakaswerte ng lalaking iyon. Huling tinignan ng ahas ang dagat, puno ng panghihinayang ang mga mata nito. Tara na. Pagkatapos magsalita, hindi na nagtagal ang berdeng ahas at kumilos papasok sa masukal na kabubatan. Ang tigre ay umungal sa dagat sa sama ng loob. Ikinuyom ang buntot nito at tumalikod upang sundan ang mga yapak ng berdeng ahas. Pagkatapos ng 10 minuto, humahagupit pa rin ang hangin sa dagat. Isang payat na figura. Lumitaw sa mga labi ng sumadsad na speedboat. Si Xiaoya ay nakatayo ng matatag sa mga alon na nakatapak sa isang lumulutang na tabla ng barko. Tumingin siya sa malalim at di maarok na tubig. Nakita niya ang buong tagpo kanina. Yelo at apoy na pugad. Bahagyang sumimangot ang noo ni Xiaoya. Bagamat hindi ko alam kung anong klaseng lugar ito. Base sa narinig ko sa dalawang nilalang kanina. Nahulog ang binata sa ganitong lugar. Ang posibilidad na makaligtas ay halos zero. Sayang. Napabuntong hininga si Xiaoya. Sana makagawa ka ng himala. Bagamat sinasabi ng kanyang isip na imposible. Habang papaliko na sana siya para umalis. Biglang umuga ang sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa. May kumapit sa pagitan ng mga siwang ng sahig na kahoy. Si Xiaoya ay lumuhod at iniunat ang kanyang kamay para bunutin ito. Ito ay isang daga. Ang buong katawan ay kulay gatas na puti, ang tekstura ay malambot at parang jade. Ang hawakan ay binalot ng magaspang na tela. Mayroon pa ring kaunting langis na hindi nahugasan. Ito ay. Tiningnan ni Xiaoya ang bagay sa kanyang kamay at nagtaka. Tinitigan ni Xiaoya ang bagay sa kanyang kamay nang may pagtataka. Bagamat ang disenyo ng punyal na ito ay magaspang. Nagpapamalas ito ng isang hindi maipaliwanag na kagandahan. Bagamat hindi alam kung anong materyales ang ginamit, mahusay ang pagkakagawa nito. Dahan-dahang hinaplos ni Xiaoya ang talim ng kutsilyo. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga daliri. Itatago ko na lang ito para sayo. Pagkatapos, tumalon siya ng bahagya sa tubig at naglaho sa malawak na hamog sa dagat. Kabanata 14 na, Impyerno at Langit, medyo nakakapaso ang pugad na ito. Ubo-ubo-ubo. Lumangway si Lin Yuan paibabaw at suminghap ng malalim. Puno ng alat ng dagat ang kanyang lalamunan. Padalos-dalos niyang ikinampay ang kanyang mga braso, at ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa gilid ng bato. Ang likas na paghahangad na mabuhay ang nagpaalab sa kanya ng lakas. Gamit ang kanyang mga kamay at paa, siya ay umakyat sa pampang. Waa! Pagkaakyat pa lamang sa pampang, ang tubig dagat sa kanyang tiyan ay umapaw. Dumapa siya sa madulas na bato at sumuka ng matindi. Hanggang sa asido na lamang ang natira sa kanyang tiyan. Saka lamang siya ng hinang na gumulong. Nakabalandra sa lupa na parang krus. Masakit ang buong katawan niya. Parang binuwag ang mga buto at inalis sa pagkakalagay. At muling binuo. Lalo na ang likod niyang nag-init, malamang na binugbog ng husto. Impyerno. Napamura si Lin Yuan. Umalinggaw ang boses sa loob ng walang lamang kuweba na may bahid ng panghihina. Ang tigas talaga ng ulo ko. Hinal kang dumukot sa iyong bulsa. Walang laman. Isang susi na lang ang natitira. Kinapa ang kabilang bulsa. May matigas na bagay pa rin. Cellphone. Dali-dali mong kinuha ang cellphone. Dali-dali mong kinuha ang cellphone. Pinindot ang power button. Umilaw ang screen. Humihinga. Huminga ng malalim si Lin Yuan at idinikit ang cellphone sa dibdib. Basta't nandito pa ito. Nagpumiglas siyang bumangon. Nanghina ang kanyang braso at bumagsak muli. Mahiga ka na lang. Dito siguro ay ligtas. Ipinikit ni Lin Yuan ang kanyang mga mata at pinakinggan ang lagaslas ng tubig sa kanyang tainga. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, bahagyang nabawasan ang sakit. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinubukang sumandal sa lupa gamit ang kanyang dalawang kamay, ngunit hindi siya nakabangon. Subukan muli. Nanginginig ang mga kalamnan sa braso at umuusli ang mga ugat. Bumangon ka. Isang mahinang ungol. Sa wakas, siya ay nakatayo ng paika-ika, medyo malabo ang paningin, tumitingin sa paligid. Ito ay isang malaking likas na kuweba. May butas na daan-daang metro ang taas sa itaas ng ulo. Isang sinag ng liwanag ang tumatagos mula roon, nagliliwanag sa kuweba. At sa kanyang tabi ay may isang maliit na talon. Bumubuhos ang tubig mula sa isang bitak. Pumupuno sa malalim na tubig kung saan ka nahulog kanina. Iyon ang pasukan. Iyon ang pasukan. Tumingala si Lin Yuan sa bitak na yon. Tumingin din sa madulas na batong pader sa paligid. Hindi talaga maakyat.
Kahit pa isa siyang butiki. Hindi siya makakakuha ng lakas sa batong pader na puno ng lumot. Talagang ikukulong ako rito hanggang sa mamatay. Sinipa ni Lin Yuan ang batong nasa paanan niya. Gumulong ang bato sa tubig at tumunog ng kibog. Wala siyang oras para maghinagpis. Kung hindi siya makaakyat, hahanap siya ng ibang daan. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Ang tubig sa malalim na sapa na ito ay hindi umaapaw. Sa halip, dumadaloy ito sa isang palikolikong ilog sa ilalim ng lupa. Patungo sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Kung may daloy, mayroon ding labasan. Lakad ng lakad. Pinahid ni Lin Yuan ang mga patak ng tubig sa kanyang mukha. Sa kahabaan ng makitid na batuhan sa gilid ng ilog, naglalakad siya ng pabagal-bagal. Tahimik sa loob ng yungib. Tanging ang walang tigil na agos ng tubig at ang kanyang mga yabag ang naririnig. Habang papalayo, lalong dumidilim ang liwanag. Matapos ang halos 20 minuto, huminto si Lin Yuan. May mali. Umiinit na ang temperatura dito. Kanina lang nang ginaw na ginaw siya pagkaahon sa pampang. Ngayon, ang basang damit niya ay nagsisimula ng umusok. May heater ba rito sa ilalim ng lupa? Hinila ni Lin Yuan ang kanyang kwelyo dahil nakakaramdam siya ng init. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Lumalawak ang ilog. May lumitaw na kakaibang bagay sa mga pader na bato sa magkabilang pampang. Lumapit si Lin Yuan para tingnan at nagulat siya. Mga koral. Hindi ito ang karaniwang korales na tumutubo sa dagat. Kundi katulad ng nakita mo sa batya sa loob ng parola. Nagpapakita ng isang kakaibang parang lamang kati na itsura. Siksikan ang mga ito na tumutubo sa mga siwang ng bato. Bahagyang sumasayaw kasabay ng mainit na agos ng hangin. Narito na naman ang bagay na ito. Hindi sinasadya kang umatras ng isang hakbang palayo sa pader ng bato. Ang kalansay ng dating tagapagbantay ng isla na nababalot ng mga korales. Hanggang ngayon ay isa pa rin itong bangungot para sa iyo. Ngunit ang lugar na ito lamang ang daan. Kailangan niyang magpatuloy at maglakad sa gitna ng daan. Iniiwasan ang mga tila nagbabalak ng masama na mga kumpol ng korales. Tumataas ang temperatura. Ang damit at pantalon ay tuyo na ngayon. Ang tubig dagat sa buhok ay naging puting kristal. Nakakatipid naman ito sa bayad sa pagpapatuyo. Nagbiro si Lin Yuan para pagaanin ang kanyang nararamdaman. Hinubad niya ang kanyang damit na tuyo na. Ipinapaypay ito sa kanyang kamay. May lumitaw na pulang liwanag sa unahan. Sinalubong ka ng nagbabagang init. Lumiko si Lin Yuan sa isang kurbada. Ang tanawing nasa harap niya ay nagpatigil sa kanya. Ang tuktok ng yungib ay napakataas na hindi maabot, natatakpan ng dilim. At sa lupa, 2 ilog ang nagsasalubong. Sa kaliwa ay ang ilog sa ilalim ng lupa na kanyang sinundan, masang agos at nagliliwanag sa asul. Sa kanan ay isang ilog ng lava. Ang mapulang-pulang lava ay dumadaloy ng makapal at mabagal. Paminsan-minsan ay sumasabog ang ilang bula na naglalabas ng makapal na usok. Yelo at apoy, 2 mundo. Bulong ni Lin Yuan sa kanyang sarili. Hindi ito makatwiran. Sa halip, magkasabay na dumadaloy ng may pagkakatugmaang. Sa pagitan ng 2 ilog ay isang malawak na delta. Doon ay tumutubo ang isang kagubatan ng mga korales. Ang mga higanting korales na may taas na ilang metro ay tumataas mula sa lupa. Ang ilan ay malinaw na kristal, ang ilan ay pula na parang dugo. Ang ilan ay kasim itim ng tinta. At sa gitna ng laberinto, mayroong isang mataas na nakaumbok na itim na plataporma ng bato. Tila may kung ano sa ibabaw ng plataporma ng bato. Napakalayo at may singaw pa ng init, hindi malinaw. Iyon ba ang labasan? Sumilip si Lin Yuan. Sinusubukang humanap ng kahit isang hibla ng pag-asa mula sa kakaiba at mahiwagang tanawing ito. Wala nang ibang daan. Puro matatarik na bangin sa paligid. Ang tanging mapupuntahan ay ang kagubatan ng mga korales. Nakakainis. Nagmura si Lin Yuan at isinuot muli ang kanyang damit. Bagaman mainit, mukhang masama ang kagubatan ng mga korales na ito. Makapal-kapal na tela, kahit papaano'y makakaiwas sa mga gasgas. Huminga siya ng malalim at pumasok sa deltang iyon. Ang liwanag sa paligid ay nagsimulang maging malabo. Ang mga korales na iyon ay naglalabas ng mahinang sinag. Ginagawang parabang isang mundo ng engkanto ang lugar na ito. Kung hindi isasama ang nakakasakal na pakiramdam ng pangamba. Huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan. Maingat na sumisingit si Lin Yuan. Dumadaan sa pagitan ng 2 malalaking korales. Palagi siyang nag-iingat. Natatakot na baka biglang bumuhay ang mga korales na ito at siya'y gapusin. Sipsipin ang kanyang laman at dugo. Hindi kaya pugad ito ng isang malaking halimaw. Pagpasok ng ideyang ito, kumabog ang puso ni Lin Yuan. Karaniwan, ang mga hayop ay may kamalayan sa teritoryo. Kapag mas malakas ang maninila, mas malinis ang teritoryo. Dahil ang ibang mga nilalang ay tumakbo na o kaya'y kinain na.
Ang koral na ito ay umaayon sa lahat ng katangian ng isang ipinagbabawal na lugar. Huminto si Lin Yuan at nag-alala. Huminto si Lin Yuan at nag-alinlangan. Dapat ba siyang umatras? Pero ano ang gagawin niya kung umatras siya? Inumin ang tubig paligo sa pusali at maghintay ng kamatayan. Ang matapang ay nabubusog, ang duwag ay nagugutom. Nagpasya si Lin Yuan at nagpatuloy. Sinubukan niyang maging tahimik hanggat maaari, maging ang kanyang paghinga ay pinigilan niya. Habang papalapit siya sa gitnang plataporma, mas tumataas ang temperatura sa paligid. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang baba. Bago pa man ito tumama sa lupa, nagiging singaw na ito. Sa wakas, nalampasan niya ang huling bahagi ng mga korales. At nakarating sa ilalim ng itim na altar na bato. Ang altar na bato ay hindi mataas, marahil mga 3 o 4 na metro lamang. Tila ba ito'y kininis ng kung ano sa loob ng maraming taon. Si Lin Yuan ay dumikit sa paanan ng altar na bato at nakinig ng ilang sandali sa mga tunog. Tahimik sa itaas. Ikinapit niya ang kanyang mga kamay sa gilid ng altar na bato at unti-unting umakyat. Sumilip. Tinanaw ang tuktok ng altar na bato. Narito ang isang hukay. Parang isang pugad. Ang pugad ay natatakpan ng kumikinang na pulang damong dagat. At sa mismong gitna ng damong dagat, walang nakakatakot na halimaw. Isang itlog lamang. Kabanata 15, ang pamalo sa kamay ng mapagmahal na ama, sa likod ng suwail na anak. Umakyat si Lin Yuan sa plataporma ng bato, nakatitig sa itlog. Malaki ang bagay na ito. Halos kasing laki ng bola ng basketball, at madilim ang pagkapula ng panlabas na balat. Ang ibabaw ay nababalutan ng mga ginintuang guhit. Sa bawat pintig, ang hangin sa paligid ay tila nababaluktot. Kay laki namang putahe ang maluluto dito. Lumulok si Lin Yuan. Lumapit siya at sinubukang itusok ang daliri sa balat ng itlog. Gira! Nakaramdam siya ng matinding hapdi sa dulo ng daliri, parang humawak sa nagbabagang bakal. Binawi ni Lin Yuan ang kanyang kamay at hinipan ito. Ang init. Nakakunot ang kanyang noo. Umiikot ka sa itlog na ito ng 2 beses. Sa tingin pa lang, halata ng ito ay isang pambihirang uri. Kung ilalabas ito sa merkado, tiyak na magpapatayan ang mga mayayamang kolektor para lang makuha ito. Ang hindi ko lang alam kung protektadong hayop ba ito. Bahala na, ang importante mailabas ko muna ito. Ang ibabang bahagi ng itlog ay nakapasok sa uka ng batong plataporma at nakapulupot sa mga kumikinang na damong dagat. Ipinasok niya ang kanyang punyal sa siwang at pilit na itinulak. Hindi man lang gumalaw. Parang nakadikit sa bato ang itlog. Hindi nagpatalo si Lin Yuan. Hinawakan niya ang hawakan ng patalim gamit ang 2 kamay at tumapak sa gilid ng plataporma ng bato. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Umalis ka riyan! Isang mahinang ungol. Mahigpit ang kanyang mga kalamnan at pumutok ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Kalabog. Isang malutong na tunog. Hindi gumalaw ang itlog. Bumigay ang platapormang bato. Ang itim na batong iyon na may nakabaong itlog. Pilit niyang tinanggal ang malaking bahagi nito. Nawalan ng balanse si Lin Yuan, yakap ang itlog na nakakabit pa sa bato. Dumausdos ang kanyang puwitan sa lupa. Huff-huff. Hinihingal siya habang tinitignan ang kanyang napanalunan. Ngumisi siya. Sa wakas. Nang handa na siyang balutin ng damit ang itlog. Biglang gumalaw ang itlog sa iyong bisig. Malakas ang paggalaw. Halos tumalon ito mula sa iyong mga kamay. Kasunod nito, ang mga gintong guhit sa balat ng itlog ay nagsimulang kumislap, bumis ang kislap. Natigilan ka. Parang puputok na tangke ng gas ang pakiramdam na ito. Isang bitak ang lumitaw sa tuktok ng balat ng itlog. Pumulandit ang pulang liwanag mula sa bitak na ikinapikit ng iyong mata. Malapit na itong mapisa. Dumaan sa iyong isip ang maraming eksena sa pelikula. Karaniwan sa ganitong pagkakataon, susulpot ang isang demonyong sisira sa mundo. O kaya naman, isang sagradong nilalang nakikilalanin ang kaaway bilang ama. Huwag naman sana. Bahagyang nataranta si Lin Yuan at tinakpan ang bitak. Sinubukang takpan ng ilaw. Pare, pag-usapan natin, pwede bang bumalik ka na lang? Hindi maganda ang kalagayan sa labas ngayon, mataas ang presyo ng bahay at magdurusa ka lang din pag lumabas ka. Makinig ka, matulog ka na lang ulit. Habang pilit niya itong kinukumbinsi. Malinaw na hindi balak pakinggan ng nasa loob ng itlog ang sinabi niya. Kacha! Kacha! Mas nakumalat ang mga bitak at agad na napuno ang buong balat ng itlog. Isang bugso ng matinding init ang biglang sumabog. Ramdam ni Lin Yuan na hindi itlog ang kanyang yakap, kundi isang granada na malapit ng sumabog. Itapon mo. Ito na siguro ang bagay na direktang makakalutas sa problema niya sa pambayad sa gamot ng kanyang ina. Huwag itapon. Buhay ang nakataya dito. Sa mismong sandali ng pag-aalinlangan na yon. Bang! Bumiyak ang balat ng itlog.
Tumalsik ang mga piraso at sumugat sa pisngi ni Linyuan, nag-iwan ng mga bakas ng dugo. Isang kumpol ng pulang liwanag ang pumailan lang mula sa balat ng itlog. Kasunod nito, isang malakas na huni ang umalingaw sa buong yungib sa ilalim ng lupa. Ang tinig na ito ay napakalakas. Nayanig ang mga koral sa paligid. Tinakpan ni Linyuan ang kanyang mga tainga at gumulong paatras ng 2 beses upang lumayo. Tumingala siya sa himpapawid. Nakita mong unti-unting nawawala ang pulang liwanag, ibinubunyag ang tunay na anyo sa loob. Isa itong ibon. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng pulang-pulang balahibo, at ang mga balahibo sa buntot nito ay mahaba. Nagniningas ito. Hindi ito kalakihan kasing laki lamang ng palad. Ngunit ang aura na nagmumula sa maliit na bagay na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa tigre. Nakabitin ito sa hangin, nakatingin sa iyo mula sa itaas. Sira. Kumabog ang dibdib mo. Pamilyar sa kanya ang tingin iyon. Ganyan din ang tingin ng baboy ramo bago sumugod. Ganyan din ang tingin ng mga kuneho bago siya kagatin. Walang matinong nilalang sa islang ito. Tinitigan siya ng maliit na pulang ibon ng ilang sandali. Tila kinukumpirma nito ang antas ng banta ng nilalang na ito. Pagkatapos, ibinuka nito ang kanyang bibig. Walang pasabi. Hush! Isang gintong apoy ang sumabog mula sa kanyang bibig. Diretsong patungo sa mukha ni Linyuan. Ang apoy na ito ay hindi ordinaryong apoy. Hindi pa man dumidikit sa katawan, nagsisimula ng kumulot ang buhok ni Linyuan. Buwisit, sumugod agad. Nagbitiw ng mura si Linyuan at gumulong sa gilid para makaiwas. Boom! Tinamaan ng apoy ang kinatatayuan niya kanina. Ang matigas na itim na bato ay natunaw at naging isang tumpok ng magma. Lumingon si Linyuan at kinilabutan. Siguro kung tumama ito sa katawan, abo na lang ang matitira. Tiyo! Bahagyang nainis ang maliit na pulang ibon dahil sa hindi nito pagtama. Ipinagaspas nito ang kanyang mga pakpak at sumugod bilang isang pulang sinag. Napakas ng Talagang hindi maiiwasan. Napunta sa desperadong sitwasyon si Linyuan. Napilitan ding lumabas ang kanyang pagiging malupit. Binibigyan kita ng mukha, ano? Sa halip na umatras, sumugod siya. Mahigpit mong hinahawakan ang pangil na punyal. Sa sandaling babangga na ang pulang liwanag sa iyong dibdib. Hindi winasiwas ni Linyuan ang punyal para tadtarin ito, bagkus iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay. Direktang hinawakan ang nagliliyab na apoy. Tsraa! Dumikit ang palad sa apoy at umalingasaw ang amoy ng nagbabagang laman. Matinding sakit ang dumaloy. Ngunit hindi man lang kumunot ang noo ni Linyuan. Mahigpit niyang hinawakan ang lieg ng maliit na pulang ibon. Nahuli rin kita. Ngumisi si Linyuan ng malamig. Ang paraan para talunin ang daan. Nagpupumiglas ito ng husto at ang apoy sa kanyang katawan ay sumiklab. Gusto nitong sunugin ang kamay na ito. Pakiramdam ni Linyuan na halos maputol na ang kanyang kaliwang kamay. Kahit ang buto ay halos matunaw na sa apoy. Ngunit hindi siya maaaring bumitaw. Kapag bumitaw siya, katumbas na yon ng kamatayan. Bumaba ka rito sa akin. Buong lakas niyang ibinagsak ang ibon sa lupa. Bang! Tumama ang maliit na pulang ibon sa batuhan at tumili ng masakit. Bago pa man ito makatayo. Umakyat na si Linyuan sa ibabaw nito. Nagbubuga ka ng apoy ha? Itinaas niya ang kanyang kanang kamay na may punyal at itinutok ang talim sa ulo ng ibon. Isang malutong na tunog. Ang ulo pala ng ibon ay mas matigas pa sa bakal. Tumalsik ang punyal na nagpangalay sa kamay ni Linyuan. Natigilan ang maliit na pulang ibon. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong pagtrato sa buong buhay niya. Galit siyang sumigaw at nagpumiglas gamit ang kanyang mga kuko. Sinusubukang makawala sa kamay ni Linyuan. Hindi rin siya pinalampas ni Linyuan. Itinapon ang punyal at ginamit ang kanang kamay para pigilan ang kanyang mga pakpak. Sige ka pa rin? Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa ulo ng ibon. Pak! Isa pa. Subukan mo pang kumanta ng yi. Lubos na nawala sa sarili si Linyuan sa mga sandaling iyon. Kaliwat kanan ang kanyang mga kamay na bumabayo, tila ulan ang mga sampal. Bagamat hindi man lang nasusugatan ang depensa ng ibon. Ngunit isa itong pagpapakita ng pagkatao. Isang pagpapakita na ako ang masusunod dito. Sa simula, lumaban pa ang maliit na pulang ibon, sinusubukang magbuga ng apoy. Ngunit matapos idiin ni Linyuan ang ulo nito sa bato ng ilang beses. Natakot ito. Baliw ang taong ito. Wala siyang pakialam kung masunog ang kanyang kamay. Ang kalupitan at kabaliwan na nagmumula sa kaibuturan nito ay bumawi sa kanyang pagmamataas. Nagsimulang humupa ang apoy sa kanyang katawan. Ang dating matinis na hiyaw ay naging mahinang daing na tila nagmamakaawa. Tiyo! Umurong ang kanyang leg. Tinitigan ka ng malamig ng mga mata niyang kulay ginto. Kabanata 16 na. Pasensya na, mapili ako sa pagkain. Nakadapa sa lupa ang maliit na pulang ibon at nanginginig pa rin ng husto. Natatakot ito. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganitong nilalang.
Hindi pinansin ni Lin Yuan ang hitsura nitong api. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit at sumigaw ng Israa. Pumilas ng 2 mahabang piraso ng tela. Inabot at hinawakan ang tuka ng ibon. Yum. Nalalaki ang mga mata ng maliit na pulang ibon at pilit na nagpupumiglas. Ngunit mahigpit na nakakapit ang malaking kamay sa tuka nito. Mas nakumilos si Lin Yuan at ginamit ang tela para ilang beses na ibalot sa bibig nito. Tinali niya ng mahigpit. Dahil ang bagay na ito ay kayang magbuga ng apoy, kailangang harangan ang baril nito. Kaligtasan ang una. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang piraso ng tela. Isang dulo ang ibinalot sa binti ng ibon. Ang isa pang dulo ay itinali niya sa sinturon niya. Parang noong bata pa ako na naglalakad sa parke na may hawak na lobo. Sige na. Tumayo si Lin Yuan at hinila ang lubid. Napilitang sumunod ang maliit na pulang ibon na may bakas ng kahihiyan sa mga mata nito, bilib. Ngunit hindi siya makagalaw. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, saka lamang nakaluwag ang kanyang nerbiyos. Isang matinding sakit ang biglang sumulpot mula sa kanyang kaliwang palad. Laale. Napasinghap si Lin Yuan. Tinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, 1,275, ngunit hindi ito nangahas na magprotesta. Kasindak-sindak. Ang buong palad ay sunog na sunog, ang balat ay nagbaliktad, at naglalabas ng amoy ng sunog. Depta. Napamura si Lin Yuan, ang kanyang mukha ay maputla. Ang pinsala ay masyadong malala. Kung mahahawa ito, hindi na lang ito ang problema sa peklat. Baka maputol ang buong kamay. Kung mawalan ako ng isang kamay, paano ako kikita ng pera sa hinaharap para bayaran ang bayarin sa ospital ng aking ina? Kailangan kong makaalis agad. Kinakagat ni Lin Yuan ang kanyang ngipin. Pumunit muli siya ng bahagyang malinis na tela mula sa kanyang damit. Iginapos ito ng padalos-dalos sa kanyang kamay ng ilang beses. Ang marahas na pagkilos ay nagdulot ng pagkirot sa kanyang labi. Kagigising pa lamang niya nang maghanap ng daan palabas. Nang biglang kumalam ang kanyang sikmura, nagdilim ang kanyang paningin. Saan naman ako makakahanap ng makakain sa lugar na ito? Tumingin siya sa kanyang paligid. Walang iba kundi bato at korales, wala kahit isang damo. Sa sandaling iyon, isang kakaibang bango ang suminghot sa kanyang ilong. Kay bango, parang bagong lutong tinapay. O kaya'y amoy ng inihaw na mani. Sinimsim ni Lin Yuan ang hangin at sinundan ang pinanggalingan ng amoy. Napatingin siya sa mga nagkalat na piraso ng itlog. Matapos pumutok ang higanteng itlog, kumalat ang mga piraso nito. Doon nang gagaling ang bango. Pumulot si Lin Yuan ng isang piraso ng itlog na kasinlaki ng palad. Sa kamay, mainit-init at hindi parang gawa sa calcium. Para itong bagong lutong biskwit. Kaya bang kainin ito? Ito ang naisip ni Lin Yuan. Ang unang reaksyon ng normal na tao kapag nakakita ng ganitong uri ng itlog ng hindi kilalang nilalang, ay itapon ito sa malayo. Pero gutom na gutom si Lin Yuan ngayon at kaya niyang kumain ng isang baka. At napakasarap ng amoy nito. Gahbing, hindi nakatiis si Lin Yuan at isinubo ang isang maliit na piraso. Malutong. Pagkadampi pa lang ng ngipin sa balat ng itlog, naging pulbos na ito. Kasunod nito, isang bango ang sumabog sa bibig. Medyo katulad ng mas pinagandang bersyon ng chips. Mayroon din itong bahagyang amoy ng gatas at karne. Masarap. Nanlaki ang mga mata ni Lin Yuan. Hindi niya inalintana kung malinis o hindi, dinampot niya ang malaking balat ng itlog. At minunguya ito ng tikrak-krak. Natigilan ang maliit na pulang ibon sa tabi. Kahit nakatali ang bibig nito, hindi iyon hadlang para ipahayag ng mga mata nito ang labis na takot. Iyon ang balakayong itlog nito. Isang kayamanang naglalaman ng pinakadiwa ng elemento ng apoy. Ang ordinaryong nilalang, huwag nang sabihin kainin. Kahit mahawakan lang ay masusunog ng apoy na nasa loob nito. Ang taong ito, anong ginagawa niya? Kinakain din niya ang bagay na yon na parang merienda. Off. Ang maliit na pulang ibon ay desperadong pumapagaspas ng mga pakpak nito para makalayo sa baliw na ito. Nakakatakot. Hindi ito tao, talaga. Wala nang panahon si Lin Yuan na pansinin ang reaksyon ng reserbang pagkain ito. Kasabay ng paglunok sa balat ng itlog. Isang agos ng init ang umakyat mula sa sikmura at kumalat sa buong katawan. Crack! Isang kati ang naramdaman mula sa kaliwang kamay. Napatigil si Lin Yuan sa pagmuya ng balat ng itlog. Ibinaluktot mo ang iyong ulo. Tumingin sa iyong kaliwang kamay na nababalot ng tela. Ang dating matinding sakit ay mas na nawawala. Kasabay nito, muling umalinggaw ang misteryosong boses. Ang nalalabing usok ay muling nagliyab, ngunit ito ay para sa Niv. Ito na naman ang boses na ito. Ang una ay laman at dugo bilang gatong, ang pangalawa ay si Ziking bilang pagkain. Ngayon, ang natitirang pagsabog ay muling nagliyab. Tila isa itong nakatakdang programa. Sa tuwing may kinakain siyang kakaiba, may tumutunog na abiso. Sinulyapan ni Lin Yuan ang nanginginig na maliit na pulang ibon sa tabi niya.
Muli niyang tiningnan ang kanyang kaliwang kamay. Muli niyang tiningnan ang kanyang kaliwang kamay. Inalis niya ang telang nakapulupot sa kanyang kamay. Inalis niya ang telang nakapulupot sa kanyang kamay. Ang palad ay maitim pa rin, ang balat ay nagbabaliktad, walang pinagbago mula kanina. Ngunit ang nakapagtataka. Ang sakit ay tuluyang nawala, Tuluyan nang nawala ang hapding iyon. Sinubukan ni Lin Yuan na ikuyakoy ang kanyang mga daliri at muling ikinuyom ang kanyang kamao ng buong lakas. Bagamat medyo naninigas ang mga galaw dahil sa matigas na sugat sa ibabaw. Ngunit talagang wala siyang maramdaman kahit katiting na sakit. Para bang ang nasugatang kamay na ito ay hindi sa kanya. Gumana nga ang pangpawala ng sakit. Medyo nagulat na naibulalas ni Lin Yuan. Bagamat nakakatakot pa rin ang itsura nito. Wala ring tumubong bagong laman. Ngunit ang agarang epekto nito sa pagpapaginhawa ng sakit. Sapat na sorpresa na yon para sa kanya. Basta hindi masakit at kaya pang humawak ng kutsilyo, hindi pa sira ang kamay na ito. Okay na rin kaysa naman sa sobrang sakit na halos mamatay ka na. Hindi na masyadong nag-isip si Lin Yuan at inulit ang pagbalot ng tela. At basta na lang ibinalot muli ang kanyang kaliwang kamay. Kahit na mukhang nakakatakot ang mga nilalang sa islang ito. Talagang mataas din ang kanilang nutritional value. Tungkol naman sa kung ang boses na yon ay isang sumpa o isang uri ng halimaw na dumikit sa kanyang katawan. Ayaw ng pag-isipan pa ni Lin Yuan. Bahala na. Basta't mabuhay lang siya. Basta't makapagtrabaho siya para pagamot kay nanay. Kahit kumain pa siya ng balat ng itlog o bato. Kakainin niya basta't makagaling lang sa sakit. Dumighay si Lin Yuan at tinipon ang natirang mga balat ng itlog. Mahalaga ito para mabuhay, hindi dapat sayangin. Busog na at gumagaling na ang sugat. Ito ay ang masamang epekto pagkatapos ng mas na paghilom at ebolusyon ng katawan. Umiling-iling si Lin Yuan, pakiramdam niya'y umiikot ang mundo. Hindi pwede. Hindi ko na kaya. Kailangan kong matulog. Tumingin siya sa paligid. Ang platapormang bato ay matigas, puno ng mga durog na bato ng tao. Kung dito ako matutulog, masisira ang likod ko paggising ko bukas. Bumagsak ang kanyang tingin sa maliit na pulang ibon. Bagamat maliit ang ibong ito, mukhang malambot ang balahibo nito. At mayroon pa itong panatag na init. Para bang isang natural at dekalidad na unan na gawa sa balahibo ng ibon. Walang sabi-sabi, inabot ni Lin Yuan ang maliit na pulang ibon at hinila ito. Pahihiramin ko ang katawan mo. Pahihiramin ko ang katawan mo, bulong niya nang. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang pagpupumiglas ng maliit na pulang ibon at basta na lamang humiga sa lupa. Inihilig niya ang kanyang ulo sa likod ng ibon. Mainit, malambot, may bango pa ito. Huwag kang gumalaw. Nakapikit si Lin Yuan. Inabot niya ang ibon na papapagaspas at tinapik ito sa ulo. Kapag gumalaw ka pa, ihahaw kita. Mas epektibo pa ang banta na ito kaysa sa kahit ano. Tumigil agad sa pagkilos ang maliit na pulang ibon. Hinayaan na lamang nito ang nakakatakot na tao na gamitin ito bilang unan. Kabanata 17 sa simula, isang manok ang magiging gabay, puwersahang paghikayat. Napanaginipan ni Lin Yuan ang isang panaginip. Sa panaginip walang langit, walang lupa, kundi puro malabong ulap lamang. Sa mismong harapan may isang punla. Napakanipis, halos kasinlaki lamang ng chopstick at kalbo. Wala ring gaanong dahon. Ngunit kakaiba ang postura ng punlang ito ngayon. Ang puno nito ay nakabaluktot ng 70 degree at ang dulo ay nakadikit sa lupa. Ang buong puno ay tense. Tila ba may mabigat itong pasan? Pero wala namang nakikita sa likod nito. Ang bigat. Isang tinig ang bumulala sa utak ni Lin Yuan. Hindi ito narinig kundi direktang tumunog. Ang tinig ay batang-bata, may bahid ng panghihina. Sobrang bigat, madudurog na ako. Kumunot ang noo ni Lin Yuan at tumingin sa paligid. Walang ibang tao. Nagsasalita ang punong kahoy na ito. Tulungan mo ako. Muling tumunog ang tinig, may himig ng pagmamakaawa, pakiusap. Alisin mo ito sa akin. Hindi gumalaw si Lin Yuan. Bakit kita tutulungan? Tanong ni Lin Yuan. Mas lalong nanginig ang punla. Maibibigay ko sa iyo ang kahit ano. Kahit ano maibibigay ko sa iyo. Sumimangot si Lin Yuan at akmang aalis. Magagamot ko ang iyong ina. Nang marinig ito, bigla siyang lumingon. Anong sabi mo? Kaya kong alisin ang lahat ng sakit sa katawan niya. Bumibigat ang paghinga ni Lin Yuan. Sinasabi ng kanyang isip na ito ay huwad at panaginip lamang. Ngunit ang pinakamalaking kahinaan niya sa buhay ay tinamaan. Kahit na may isa sa 10,000 pusidad, kahit na makipagkasundo sa demonyo. Basta't mailigtas si nanay, handa siyang subukan. Huwag mo akong lolokohin. Naggangalit ang mga ngipin ni Lin Yuan. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa punlang iyon.
Nang malapit na niyang mahawakan ang baluktot na puno, hulagpos, biglang nagbago ang lahat. Sa likod ng punla, sa kawalan, sumilip ang makulay na anino. Iyon ay mga koral. Pulang parang dugo, puting parang buto, itim na parang bakal. Sila ay nagkikibit balikat, nagkakagulo, at lumalaking parang baliw. Sa isang kisap mata, pinuno nila ang paningin ni Lin Yuan. Shit! Nagmura si Lin Yuan at tumalon pa atras. Huminga ng malalim. Biglang napabalikwas ng upo si Lin Yuan, mas ang paghinga, tumutulo ang pawis sa noo niya. Bumalik siya sa dating yungib sa ilalim ng lupa. Walang mga punla, walang nagkalat na mga korales. Panaginip lang pala. Pinahid ni Lin Yuan ang pawis sa mukha niya. Mas pa rin ang tibok ng puso niya. Nakakabwisit naman. Padabog siyang dumura. Sobrang totoo ng panaginip. Lalo na nung sumulpot yung mga korales sa huli. Ang pakiramdam ng paninikip ay halos parang totoo. Kung ano ang iniisip sa araw ay napapanaginipan sa gabi. Pinagaan ni Lin Yuan ang kanyang sarili sa isang pangungusap. Gusto niyang abutin para punasan ang pawis sa kanyang leg. Nang itaas niya ang kanyang kamay, natigilan siya. Ang dating pakiramdam ng pagkaantala ay ganap na nawala ngayon. Kinalagan niya ang benda sa kanyang kamay. Isang patong, dalawang patong. Sa pamamagitan ng pulang ilaw na nagmumula sa nagbabagang lava. Nakita ni Lin Yuan ang kanyang palad ng malinaw. Kahit na siya na halos walang pakiramdam, ay napasinghap sa gulat. Grabe! Ang palad na dapat sana'y puro laman na lamang ay makinis na ngayon. Walang sugat, walang peklat na natira. Higit pa, mas makinis pa ito kaysa dati. Litaw na litaw ang pagkakaiba nito sa kanang kamay niya na matagal nang hindi nagkuskos. Sinubukan ni Lin Yuan na magkumuyom. Malakas ang mga daliri at maliksi ang mga kasukasuan. Ayos na sana. Paulit-ulit niya itong tiningnan. Halos isipin niyang nananaginip lang siya noong nakipaglaban siya sa maliit na pulang ibon. Ang balat ng itlog. Naalala ni Lin Yuan ang kinain niya noon. Diyos ko! Dali-dali niyang kinapa ang kanyang bulsa. At inilabas ang natitirang mga piraso ng balat ng itlog. Hawak niya ito sa kanyang mga kamay, nagbago ang kanyang tingin. Hindi ito basta balat ng itlog. Maliwanag na isa itong napakamurang gamot na may bisa. Isa itong mahiwagang tableta na nagliligtas buhay. Bahagya pa lamang ang nakakain. Ang matinding pagkasunog ay gumaling na pagkatapos ng isang pagtulog. Kung ito ay ibebenta sa labas, siguradong mag-aagawan ang mga mayayamang tao. Estratehikong kagamitan. Muling binalot ni Lin Yuan ang balat ng itlog gamit ang tela. Mahigpit na binalot ng ilang patong. At saka itinago sa pinakaloob na bulsa. Hindi pa rin kampante kaya tinapik niya ito ng 2 beses. Huwag na itong gagawing merienda maliban na lang kung talagang wala ng ibang pagpipilian. Pera itong lahat. Nang makasigurado si Lin Yuan na talagang maayos na ang kanyang kaliwang kamay, labis siyang natuwa. Nagunat siya at naramdaman niyang puno ng lakas ang kanyang buong katawan. Bumangon at magtrabaho. Sinipa ni Lin Yuan ang unan sa kanyang tabi. Huwag nang matulog, tirik na ang araw. Ang maliit na pulang ibon ay nakadapa sa lupa, nakasiksik ang ulo sa loob ng mga pakpak nito. Mukhang nawalan na ng pag-asa sa buhay. Siya, na isang espiritu ng elemento ng apoy at magiging Panginoon ng kalangitan sa hinaharap. Inakala pa man din itong unan at ilang oras na natulog dito. Ang mas malala pa, hindi mapakali ang taong ito matulog. Okay lang sana kung maglaway, pero humihilik pa, sumasakit ang utak nito. Sa sipa ni Lin Yuan sa puwet nito, nagulat ang maliit na pulang ibon. Nagpapagaspas ng pakpak para lumipad. Pero nang umangat lang ng kalahating metro, pak! Bumigay ang hibla ng tela. Hawak ni Lin Yuan ang kabilang dulo ng tela. Parang asong hinihila pabalik. Bakit ka tumatakbo? Ganyan mo ba tratuhin ang taong tumulong sa'yo? Habang itinatali ni Lin Yuan ang kanyang sintas ng sapatos. Habang pinapagalitan ito, kung hindi dahil tinulungan kitang pumisa. Nakahiga ka pa rin doon sa loob. Nanginginig sa galit ang maliit na pulang ibon. Tumulong? Tinulungan mo ba akong pumisa? Gusto mo lang nakawin ang bahay ko. Kinain mo pa ang balat ng itlog na kasama kong isinilang, at sinampal mo pa ako. Bubuka na sana ang bibig nito para magbuga ng apoy. Nang bigla na lang bumuka ang bibig nito. Agad itong sinakal ng telang nakapulupot ng ilang beses. Tanging isang mahinang tunog lamang ang lumabas. Magtipid ka ng enerhiya. Tumayo si Lin Yuan at pinagpag ang alikabok sa kanyang pantalon. Huwag kang mag-aksaya ng lakas, ang tela ko ay mahigpit na buhol. Lumapit siya sa maliit na pulang ibon at lumuhod. Ginulo niya ang ulo ng ibon. Maganda ang pakiramdam, mainit-init. Sa ganda ng kulay ng balahibo mo, nakakatuwa. Tinitigan siya ni Lin Yuan at pagkatapos ay sinabi, tatawagin kitang pula. Nanlaki ang mga mata ng maliit na pulang ibon. Pula. Anong klaseng pangalan yan? Isa akong kagalang-galang.
Ayaw mo. Tinaas ni Lin Yuan ang kanyang kilay at bumunot ng punyal mula sa kanyang baywang. Iwinagayway ito sa kanyang kamay kung ayaw mo. Pwede rin kitang tawaging spicy chicken o kaya roasted pigeon. Pumili ka. Tumahimik ang maliit na pulang ibon. Okay na ang pula. Mas okay na yan kaysa maging pangalan ng pagkain. Tama yan, masayang itinago ni Lin Yuan ang kanyang punyal. Kapag sumunod, may pagkain. Kahit wala pa siyang pagkain na maibigay dito ngayon. Hinila ni Lin Yuan ang tali sa kanyang kamay at nagpasimulang maglakad. Tumingin sa kanya ang maliit na pulang ibon na may pagtataka. Anong tinitingin-tingin mo? Itinuro ni Lin Yuan ang mga coral reef sa paligid. Ito ang labasan ng bahay mo, siguradong alam mo kung nasaan ito. Dalhin mo ako palabas kung hindi. Ngumisi siya at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Bubunutin ko ang lahat ng balahibo mo at gagawing pamunas ng alikabok. Kahit hindi gaanong maintindihan ng maliit na pulang ibon kung ano ang pamalo ng manok. Mula sa masamang tingin ng taong ito, nabasa nito ang salitang ipagbunot ng balahibo. Umiyak ito ng malungkot at pumapagaspas ng mga pakpak. Lumipad patungo sa isang direksyon sa coral forest. Dahil nakatali ito sa isang lubid, hindi ito makalipad ng mataas. Kaya tumalon-talon na lang ito sa harap na parang manok na naglalakad sa lupa. Kinalag ni Lin Yuan ang lubid mula sa kanyang baywang. Tiyo, dito. Huminto ang maliit na pulang ibon sa harap ng isang bato. Itinuro ng kuko ang isang siwang sa itaas. Doon pumapasok ang hangin. Taglay ang alat ng dagat at amoy ng sariwang hangin. Tila matarik ang daang ito. Tumingala si Lin Yuan sa halos 7 metro o 8 metrong taas ng bangin. Tiningnan muli ang maliit na pulang ibon sa kanyang kamay. Kaya mo ba akong liparin pataas? Umiling ng todo ang maliit na pulang ibon. Ang taong ito ay mahigit 100 libra, maliban kung gustong nitong mamatay sa pagod. Walang silbi. Nginhiwik ang Lin Yuan sa pagkadismaya, kailangan pa ring umasa sa sarili. Iginapos din ang lubid sa sinturon. Hinayaang nakabitin ang maliit na pulang ibon sa likuran. Pagkatapos, ikinapit ang dalawang kamay sa mga siwang ng bato at nagsimulang umakyat. Sa unang pagsubok pa lang, napansin na ni Lin Yuan na may mali. Masyadong magaan ang kanyang katawan. Dati, hinihingal siya sa pag-akyat ng ikatlong palapag. Ngayon, itong patayong pader ng bato. Parang naglalakad lang siya sa patag na lupa sa pag-akyat dito. Ikinapit ang mga daliri sa siwang ng bato at bahagyang naglapat ng puwersa. Napalundag ka ng malaki. Mukhang nakakapagbigay pa ng calcium ang balat ng itlog. Maganda ang pakiramdam ni Lin Yuan. Sa ilang galaw, umakyat ka sa siwang. Biglang luminaw ang tanawin. Narito ka sa gitna ng bangin at sa labas ay ang malawak na dagat. Tanghali na ngayon. Nakakasilaw ang araw. Tumayo si Lin Yuan sa bunganga ng yungib, lumanghap ng hangin mula sa dagat at nagbukas ng mga bisig. Bumalik ka sa buhay. Kahit na halos mawalan ako ng buhay dahil sa panganib na ito. Mayroon din naman itong magandang naidulot. Gumaling ang kamay ko at nagkaroon pa ako ng alaga. Bukod pa rito, nakahanap din ako ng maraming gamot. Umuwi na ako. Tinukoy ni Lin Yuan ang direksyon. Hindi naman kalayuan ito sa parola. Kung susundan ko ang baybayin, makakarating ako roon pagkatapos ng ilang kilometro. Kabanata 18, ang nakakahiyang karanasan ni Xiao Hong na kinamuhian ng spicy strip. Kusina ng parola. Kumukulo ang tubig sa kaldero. Naglalabas ito ng nakapapanatag na tunog. Nakatayo si Lin Yuan sa harap ng kaldero, hawak ang chopstick. Tinititigan niya ang nangyayari sa loob ng kaldero. Marami pang natira sa karne ng lila na kuneho. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-abala sa mga teknik sa pagluluto. Diretsong pakukuluan sa tubig na may asin. Basta't maluto, ayos na. Ang pangunahing dahilan ay gutom. Isang hindi nasisiyahang ungol ang narinig mula sa hagdanan. Hindi man lang lumingon si Lin Yuan, tinapik niya ang chopstick sa gilid ng kaldero. Tumahimik. Sa mga tukod ng barandilya ng hagdan, si Xiao Hong ay nakatali sa isang piraso ng tela sa rehas na bakal. Ang isang ito na kanina lang ay naghahari sa loob ng yungib sa ilalim ng lupa. Ang maliit na ibong pula na bubuka ang bibig para magbuga ng apoy at sunugin ang mga tao. Ngayon ay parang isang asong lupa na nakaharang sa pintuan at nagbabantay sa bahay. Hindi nito maintindihan. Siya, na isang supling ng vermilion bird. Paano siya napunta sa kamay ng isang barbaro? Hindi lamang ninakaw ang kanyang kasamang balat ng itlog bilang merienda. Ngayon ay inaamoy pa rin niya rito gamit ang isang punit na basahan. Shoo, gusto ko ring kumain. Pumapagaspas ang maliit na pulang ibon ng 2 beses, ngunit hinila ng lubid ang isang pakpak nito. Halos sumubsob ang mukha nito sa lupa. Dinampot ni Lin Yuan ang isang piraso ng bagong lutong karne ng kuneho, hinihipan ang init, at isinubo. Ang kulay ube na piraso ng karne ay malambot sa bibig at walang malansang amoy. Sa halip, mayroon itong halimuyak ng damo at kahoy, nakaka-relax kaya't napapikit si Lin Yuan. Gusto mong kumain?
Nilunok ni Lin Yuan ang karne sa kanyang bibig at lumingon sa maliit na pulang ibon. Tumigil sa pagpupumigla si Xiaohong at iniunat ang leg. Nanlilisik ang mga mata habang tinitingnan ang kapirasong atay na hawak niya. Gusto mong kumain pero hindi kita bibigyan. Ikinumpas ni Lin Yuan ang kanyang pulso at isinubo ang atay. Sabi niya nang hindi maintindihan, bagong pisa ka pa lang, hindi pa maganda ang tiyan mo. Masyadong matigas ang karning ito, baka hindi mo matunawan, para sa'yo rin ito. Nagginit-ngit sa galit si Xiaohong kaya nagsitayuan ang kanyang balahibo. Para sakin? Nung kinakain mo ang balat ng itlog ko, bakit hindi mo sinabing para sakin din yon? Ibubuga na sana nito ang apoy, kasi simula pa lang magliwanag ng pula ang lalamunan nito. Itinuro ni Lin Yuan ang kanyang mga chopstick. Kapag nangahas kang magbuga ng apoy, ihuhulog kita sa kaldero at lulutuin. Kalmado ang tono ni Lin Yuan, hindi nagbibiro. Sakto, kulang ang sabaw na ito sa lasa ng gubat. Agad na nawala ang pulang liwanag. Kinuyom ni Xiaohong ang kanyang lieg at nagtatampo na humiga sa lupa. Itinago ang ulo sa pakpak para hindi makita ang nangyayari. Tumawa si Lin Yuan at ipinagpatuloy ang pagkain ng karne sa kaldero. Wala siyang paggalang sa ibong ito. Ano man ang uri nito, mythical beast man o freak sa kanya. Alinman sa panustos o bantay. Ngayon, mukhang maliit man ito at may pagkamainitin ang ulo. Ngunit marunong naman makisama. Napakabagot ng buhay sa islang ito. Mabuti na rin ang may alagang buhay para may libangan. Sa loob ng kakahuyan, 200 metro mula sa parola. Dalawang malaking ulo ang palihim na sumusulyap. Wala nang ingay. Ibinaba ni Menghu ang kanyang boses habang nakatingin sa usok na nagmumula sa tuktok ng parola. Tiyak na nakabalik na ang taong iyon. Sa tabi nito, isang ahas na berde ang nakapulupot sa ugat ng puno, ang dilay paulit-ulit na lumalabas. Ang batang yan ang laki ng swerte. Ang boses ng ahas na berde ay malamig, nahulog sa kuweba ng apoy at yelo, nakalabas pa ng buhay. Talagang walang katarungan. Hindi niya kinain? Sino ang nakakaalam? Ang mga mata ng ahas na berde ay lumiliit sa normal na kalagayan. Sino mang pumasok doon ay magiging abo. Maliban na lang huminto ang ahas na berde, maliban na lang kung ang taong yon ay maswerte. At umikot lang sa bunganga ng kuweba at umakyat. Makatuwiran ang teoryang ito. Kung sakaling makatagpo mo ang nilalang na yon. Kung sakaling makatagpo mo ang nilalang na yon. Ang hininga ng tigre na may amethyst na puso ay bumigat. Dahil buhay pa ang tao at hindi nasunog. Ang kayamanang nakuha niya sa kuneho ay tiyak na nasa kanya pa rin. Tiyak na nasa kanya. Tumango ang berdeng ahas ng may katiyakan, iyon ang pinagmulan ng lakas ng malaking kuneho. Kung makakain natin ito, makakatipid tayo ng hindi bababa sa 20 taon ng paghihirap. May pagkakataon pa tayong masilayan ang limitasyon ng ipinagbabawal na antas. Sa sandaling lumabas ang tatlong salita na ipinagbabawal na antas, pumula ang mga mata ng tigre. Sa loob ng maraming taon na nakulong sa sirasirang islang ito. Dahil sa pagpigil ng batas, mas malakas lamang sila kaysa sa ordinaryong hayop. Kung kaya nilang mag-evolve at masira ang gapos na ito, ang laki ng langit at lupa. Hindi ba't malaya silang makagagala? Papatayin ko siya. Umungol ang tigre at humigpit ang mga kalamnan sa likod ng binti nito, handa ng sumugod palabas. Sandali. Ihinampas ng ahas ang buntot nito at pinulupot ang isang binti ng tigre. Gago, nagmamadali kang mamatay. Lumingon ang tigre at naggangalit ang mga ngipin, isa lamang tao ang pakakawalan. Buti na lang at mas siyang tumakbo, kung hindi, nasa loob na sana siya ng tiyan ko. Ngayon, nagluluto siya sa loob ng bahay na yon. Sakto, lalamunin ko na siya pati na ang kanyang kayamanan. Gamitin mo ang utak mo. Galit na sabi, bagamat mahina ang taong iyon. Pero may baril siya. At nakatakas siya mula doon. Dagdag pa, napaslang niya pati ang malaking kuneho. Ibig sabihin, may alam ang batang iyon. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Naiiritang winagayway ng tigre ang kanyang buntot. Pagnanakaw. Si ahas na berde ay palihim na tumawa. Sigurado siyang ligtas na siya ngayon, bilib. Kumakain at hindi gaanong alerto. Dahan-dahan tayong lumapit, harangan mo ang pinto sa harap, haharangan ko ang bintana, pagdating ng oras. Hehe, ang tigre ay nagpakita ng pangil. Naiintindihan ko. Basta huwag natin siyang hayaang tumakbo papunta sa dagat. Ang pagyupi sa kanya ay mas madali pa kaysa sa pagyupi ng isang langgam. Nagkasundo ang dalawang higanteng halimaw. Itinago nila ang kanilang presensya, ginagamit ang mga palumpong at bato bilang takip. Papunta sa parola. Bagaman malaki ang katawan ng tigre, ang likas na talento ng pusa ay nagpapahintulot dito na bumaba ng walang ingay. Ang mga unan sa paa nito ay tumapak sa mga batong maliliit ng walang kahit anong tunog. 100 metro. 50 metro.
20 metro. Ang sirang pintuan ng parola na inayos ni Lin Yuan ay naroon na. Ang mga siwang sa mga kahoy na nakapako sa pintuan ay naglalabas ng liwanag ng apoy. At ang nakakatakam na amoy ng karne. Ang tigre ay humiga sa ugat ng dingding malapit sa pintuan at sumenya sa ahas na bughaw. Itinuro niya ang pinto at pagkatapos ay itinuro ang kanyang sarili, nagpakita ng galaw ng pagpatay. Tumango ang berdeng ahas at lumangoy patungo sa bintana sa gilid. Ang bintana ay 2 metro ang taas mula sa lupa, hindi ito problema para sa kanya. Umakyat ito sa pader na ladrilyo, gumagapang paitaas, dahan-dahang iniangat ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Hanggat nakikita niya ng malinaw ang sitwasyon sa loob at kinukumpirma ang posisyon ng taong may 2 paa. Magbibigay ito ng senyas. Pagdating ng panahon, sisirain ng tigre ang pinto at siya naman ay sisirain ang bintana, sasalakayin mula sa 2 panig, walang kawala ang taong iyon. Inilapit ng berdeng ahas ang ulo nito sa gilid ng bintana. Puno ng alikabok at mantika ang salamin, hindi ito makita ng malinaw. Ikinurap nito ang mga mata sa pamamagitan ng bahagyang malinis na bahagi. Para sumilip sa loob, malabo ang ilaw sa loob ng bahay. Ang taong iyon ay nakatalikod sa bintana at masayang kumakain sa mesa. Isang sira-sirang baril ang nakatapon sa paanan niya. Walang pag-iingat. Malamig na tumawa ang asul na ahas sa kanyang isipan. Hangal na 2 paa, mamamatay na't ang inaatupag lang ay kumain. Bahagya nitong inilipat ang kanyang paningin. Para tingnan kung may mga patibong sa paligid. Tapos bay. Tumama ang tingin nito sa bukana ng hagdan B. May nakatali doong isang bagay B. Kulay pula B. Parang isang manok B. Naramdaman ang tingin sa labas ng bintana, natigilan ito B. Dahan-dahang lumingon. Nagtagpo ang 2 tingin sa likod ng maruming salamin. Nagkabanggaan. Nakita ng ahas ang mga matang iyon. Gintong. Nag-aalab sa apoy. His. Kilala nito ang mga matang ito. Kahit maging aboy kilala pa rin ito. Ito ang amo ng pugad ng yelo at apoy. Ang babaeng baliw na kinatatakutan ng lahat ng nilalang sa buong isla. Paano siya napunta rito? Paano siya naging ganito kaliit? Ang pinakamahalaga, bakit siya nakatali? Napakaraming tanong ang sumabog sa utak ni Qinshi. Napakaraming tanong ang sumabog sa utak ni Qinshi. Xiao. Napatigil si Xiaohong sa loob ng Tor B. Napatigil si Xiaohong sa loob ng Tor. Tiningnan niya ang kanyang bukong-bukong na nakatali ng mahigpit. At tiningnan ang ahas sa labas ng bintana na may gulat sa mukha. Isang hiya ang sumabog sa kanyang sistema. Nakita siya. Ang dakilang Panginoon ng Kalangitan. Nakakahiya naman, nakita pa ako ng hamak na nilalang na ito sa ganitong kalagayan. Huff! Ang pulang balahibo ni Xiaohong ay pumulandit na parang isang bolang apoy. Xiao! Huwag kang tatakbo, susunugin kitang hayop ka. Isang matinis na hiyaw ang tumagos sa salamin at sumabog sa gitna ng gabi. Ang tigre na nakadapa sa may pintuan, nakataas ang puwit at naghahanda ng sumugod, ay nagulat at nanginig sa lakas ng sigaw. Nanlambot ang mga paa at sumubsob ang ulo ng tigre. Sa isang malakas na ibog, bumagsak ito sa hamba ng pinto. Anong ingay yon? Bago pa man ito makapag-isip, biglang may narinig kang malakas na kalabog sa itaas. Kasunod nito, isang kulay berdeng anino ang nahulog mula sa itaas. Bumagsak itong may kalakasan sa harap nito. Ahas na berde. Ang dating tusong kaalyadong ito ay ngayoy nakabaluktot. Nanginginig ang buong katawan at sumisitsit. Anong nangyari sa'yo? Maingat na nagtanong si tigre sa mahinang boses, nakakita ka ba ng multo? Tumingala ang ahas na berde na may malabong paningin, nanginginig na bumigkas ng ilang salita. Tumakbo ng mas. Takbo, galit na galit ang tigre. Isang sampal ang tumama sa ulo ng ahas. Nasa pintuan na tayo, tapos sasabihin mong tumakbo. Natuklasan na tayo ng tao. Hindi tao. Nanginginig ang ngipin ng ahas. Ayon. Kabanata 11, nagsisimula ang pagkakasundo ng magkakapitbahay sa pangongolekta ng proteksyon. Neo. Isang malalim na ugong. Pati ang buong parola ay nyanig. Umungol ang lumang bisagra, nagbagsakan ang alikabok mula sa itaas ng hamba ng pinto. Saktong nahulog sa mangkok ng sabaw na hindi pa nailalapag ni Lin Yuan. Napatigil sa ere ang kamay ni Lin Yuan na may hawak na karne. May mali sa ingay na yon. May tao. Unang naisip ni Lin Yuan ang taong magsusumbong sa kanya. Pinigil niya ang kanyang hininga at bahagyang yumuko. Inabot ng kanyang kanang kamay ang gilid ng mesa, kinuha ang baril pangaso. Kaltak. Inalis ni Lin Yuan ang safety lock, nakalagay ang hintuturo sa gatilyo, dahan-dahan ang bawat hakbang. Unti-unti kang sumusulong patungo sa pintuan. 3 metro na lang ang layo mo sa pintuan. Tumigil ka, sumandal sa pader, at nagtaas ng tainga para makinig. May ingay sa labas ng pinto. Huminga ng malakas.
Ang ingay na iyon ay nasa likod mismo ng pinto, nakakapangilabot. Kasunod nito, isang medyo matinis na boses ang pumasok sa siwang ng pinto. Tumakbo ka ng mas. Humigpit ang pagkakahawak mo sa baril. May nagsasalita. Pero bakit ang kakaiba ng boses na iyon? Kasunod nito'y umalingaw ang isa pang malakas na boses. Tatatakbo pa ba? Nandito na tayo sa pintuan, sasabihin mong tatakbo. Nakita na tayo ng tao. Kumunot ang noo ni Lin Yuan. 2 tao sila. Sa tono ng pananalita nila, parang ako ang pinupuntirya nila. At matagal na nila akong pinagmamasdan ng palihim. Hindi tao. Ang matinis na boses na yon, nanginginig iyon nga. Kung ano man yon, isang tao lang, takot ka na. Walang silbi. Pinutol ng garalgal na boses ang nagsasalita, puno ng paghamak ang tono. Ang bahay na ito ay amoy karne, wala nang iba, kahit utot wala. 1, 2 paa lang iyon, dati kung hindi lang siya nakatakbo ng mas. Sana matagal na siyang nasa tiyan ko. Ngayon sakto, lalamunin ko siya pati na ang kanyang yaman. Sa loob ng tiyan, 2 paa. Napalukso ang puso ni Lin Yuan. Parang miyembro ito ng isang ekstremong grupo ng mga kanibal. Ngunit ang hindi makataong kalidad sa boses ay masyadong malakas. Huminga siya ng malalim upang ayusin ang kanyang sarili. Ano man yan. Kung gusto nitong kumain ng tao, dapat itong maging handa na mabungi. Iginilid ni Lin Yuan ang kanyang katawan at bahagyang itinaas ang baril. Itinutok sa siwang ng pinto. Sumilip siya sa labas sa pamamagitan ng siwang sa pagitan ng mga tabla ng pinto. Wala sa labas ng pinto ang anumang bandido o kanibal. Isa lamang napakalaking dilaw at itim na ulo. Iyon ay ang tigre na humabol sa kanya noon. Sa sandaling ito, nakatayo ang tigre sa kanyang mga paa. Ang 2 harapang paa ay nakakapit sa hamba ng pinto. Ang mga mata nito ay sumisilip sa loob sa pamamagitan ng isa pang siwang. At sa paanan ng tigre, isang ahas na berde ang nakapulupot sa lupa, nakataas ang ulo. Sa paglabas ng dila nito, naglalabas ito ng matinis na pananalita ng tao. Huwag kang pumunta, huwag kang pumunta. Ang ahas na berde ay nagmamakaawa pa rin. Putya! Ang sinulid ng materyalismo sa utak ni Lin Yuan ay naputol sa sandaling ito. Nag-uusap ang tigre at ahas na ito. Hindi ba't bawal ang maging ganap pagkatapos ng pagkakatatag ng bansa? Sobrang taas na ba ng radiation sa islang ito? Halimaw! Mahinang mura ni Lin Yuan, mas ang reaksyon ng katawan kaysa sa utak. Kung hindi ito tao, wala nang dapat pag-usapan tungkol sa batas at moralidad. Sumulpot siya mula sa likod ng pader, mahigpit na nakadiin ang dulo ng baril sa kanyang balikat. Direktang nakatutok ang baril sa pintuan. Bang! Bumuga ng apoy ang baril, kumalat ang amoy ng pulbura. Napakas ng reaksyon ng tigre sa labas ng pintuan. Kasabay ng paglitaw ni Lin Yuan, tumindig na ang balahibo nito sa buong katawan. Dahil sa likas na katangian ng hayop, iniliko nito ang ulo sa gilid. Patak! Daang-daang butil ng bakal ang sumambulat. Direktang ginawang pugad ng bubuyog ang itaas na bahagi ng pintuan. Bagamat naiwasan mo ang mga kritikal na bahagi, ilang bala pa rin ang sumagi sa pisngi ng tigre. Nag-iwan ng ilang guhit ng dugo. Ang matinding sakit ay hindi nagpaatras sa mabangis na tigre. Sa halip, pinukaw nito ang kanyang pagiging ganid. Naghahanap ka ng kamatayan. Isang dagundong na sigaw ang nakabibingi. Boom! Ang mahinang kandado ay agad na nabali. Ang pinto ay bumukas at dumiretso sa mukha ni Lin Yuan. 2 paa na tupa, dudurugin ko ang iyong mga buto. Ang katawan ng isang tigre ay sumiksik sa hamba ng pinto. Sumalubong ang masangsang na hangin, ang nagtipong baho ng pagkain ng hilaw na karne at dugo sa loob ng maraming taon. Halos ikasuka ng tao. Ang ahas na berde sa gilid ng makita ito ay hindi sumunod para tumulong. Iwinasiwas nito ang kanyang buntot na may matinis na boses, hangal. Huwag mo akong idamay sa iyong kamatayan. Pagkatapos sabihin nito, ang ahas na berde ay hindi lumingon. Tumakas ito ng baliw patungo sa kalapit na mga palumpong. Ngunit hindi ito pinapakinggan ng tigre sa mga sandaling iyon. Nasa harapan na nito ang laman. Iyon ang pag-asa nito para sa ebolusyon. Iyon ang susi para maghari ito sa islang ito. Mamatay. Isang kuko ng tigre na kasing laki ng palanggana, kasama ang malakas na hangin. Pabagsak na hahampasin si Lin Yuan. Kung tatama ito ng buo, huwag nang magsalita tungkol sa tao. Kahit bato, magiging pulbos. Hindi sumubok makipagbakbakan si Lin Yuan. Nakahanda na siyang umatras bago pa man siya pumutok. Dumulas ang kanyang paa at dumausdos siya paatras ng 2 metro. Halos naiwasan niya ang nakamamatay na kuko. Bog! Bumagsak ang kamay ng tigre sa sementong sahig, nagdulot ng isang mababaw na hukay at tumilamsik ang mga batong pira-piraso. Ang lakas ng hayop na ito. Nagngangalit ang ngipin ni Lin Yuan, ngunit hindi siya nataranta. Mas siyang umatras malapit sa hagdanan, makipot dito, masyadong malaki ang katawan ng kalaban.
Sa halip ay hindi siya makagalaw ng maayos. Gusto mo akong kainin? Hindi tumigil ang mga kamay ni Lin Yuan, mas na nagpapalit ng bala. Sa sandaling iyon, ang tigre ay tuluyang nakapasok sa tarangkahan. Ngunit dahil sa sobrang laki nito at medyo makitid ang hamba ng pinto, sumabit ang mga balikat nito sa magkabilang gilid ng hamba. Mumalngal. Nagpupumiglas ang tigre, sinusubukang ipasok ang katawan nito sa loob. Inangat nito ang ulo nito, naghahanda ng puntiryahin ang nakakainis na taong iyon. At kagatin ang leg nito. Bumagsak ang tingin nito sa poste ng barandilya ng hagdan. Doon. Nakabusangot itong tinutuka ang semento sa sahig gamit ang tuka nito. Ipinapahayag ang sama ng loob dahil hindi makakain ng karne. Nang marinig ang ingay, inangat ng ibon ang ulo nito. Tinignan nito ang tigre na may bahagyang pagwawalang bahala. Tila tumigil ang oras sa sandaling ito. Nakabukas pa ang malaking bibig ng tigre. Ngunit ang umbol sa lalamunan nito ay biglang naputol. Ang dating bagsik ng hari ng kagubatan ay biglang naglaho. Siya nga. Talaga nga. Nag-shutdown ang utak ng dambuhalang baboy ramo. Isang napakalaking kawalan ng kabuluhan ang sumalakay sa kanyang isipan. Ano ba talaga itong taong ito? Ginagawa niyang alagang aso ang baliw na babaeng ito. Nagsimulang manginig ng hindi makontrol ang mga paa ng dambuhalang baboy ramo. Gusto nitong tumakbo. Kahit na lumangoy pabalik sa dagat para pakain sa pating. Mas mabuti pa kaysa manatili dito ng 10,000 beses. Pero nang hina ang mga binti, iyon ay isang pagpigil mula sa kaibuturan ng dugo. Kaya't wala itong lakas para iangat ang mga kuko nito. Kataka. Isang mahinang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isinara ni Lin Yuan ang baril. Siguro ay sumabit. Siguro ay na-stroke. Bahala na. Samantalahin ang iyong pagkakasakit upang kunin ang iyong buhay. Itinaas ni Lin Yuan ang baril at muling itinutok ito sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, wala pang 2 metro ang layo. Kahit pa nakapikit, imposibleng pumalya. Sa susunod kong buhay, magpapakabuti akong tigre. Mahinang sambit ni Lin Yuan. Tumutok ang baril sa ulo ng tigre. Desperadong tinitigan ng tigre ang madilim na butas ng baril. Gusto nitong sabihin, "Boss, nagkamali ako, aalis na ako. Ako ay protektadong hayop ng estado." Ngunit dahil sa takot, nanginig ang lalamunan nito at humagulgol na lamang. Boom! Ang ikalawang putok ng baril ay pumailan lang sa kalawakan. Direktang winasak ng malakas na puwersa ang butas ng mata ng dambuhalang baboy ramo. Ang dugo na may halong utak ay sumambulat na parang bukal. Tumalsik sa buong hamba ng pinto. Isang nakapangingilabot na hiyaw ang pumuno sa kalangitan sa gabi. Ang dambuhalang baboy ramo ay nagpumiglas paatras na parang baliw. Marahil ay dahil sa bugso ng pagnanais na mabuhay. O marahil ay naputol ng putok na iyon ang isang uri ng nerbiyo nito. Talaga nitong inahon ang sarili mula sa hamba ng pinto. Ang malaking katawan ay pasuray-suray na tumakbo paatras at gumulong ng 2 beses sa lupa. Pati ang natitirang mata ay natatakpan na rin ng dugo. Wala na siyang makita. Hindi siya nagtagal at nagpa siya sa direksyon ng padalos-dalos. Gumulong at gumapang siya papunta sa kaibuturan ng masukal na gubat. Kabanata 20, tanging baliw lang ang hahabol sa tigre sa gitna ng maulang gabi. Sa kaibuturan ng masukal na gubat, isang asul na anino ang mas na gumagalaw sa lupa. Sinulyapan ng ahas na berde ang direksyon ng parola. Walang gumalaw doon, tanging ang tunog lang ng patak ng ulan sa mga dahon. Huminto ito sa tabi ng isang lumang ugat ng puno. Ang katawan ay nakapulupot at ang mga dilat na mata ay puno ng takot. Ang nangyari kanina ay masyadong nakakagulat para sa puso ng ahas. Ang ibong iyon. Kahit ang pinakamataas na maninila sa islang ito ay iniiwasan ito. Aktibong bulkan. Kapag hindi ito nasisiyahan, kalahati ng isla ay nagdurusa. Pero ano ang nangyari? Ginapos ng 2 paa na hayop gamit ang isang pirasong basahan. At kailangan pang magbantay ng pinto. Patay na naman ang tangang tigre na yon. Ipinilig ng ahas ang ulo para itaboy ang takot. Pinalitan ito ng isang malamig at mapanuksong pagkalkula. Alam na alam niya ang tigreng iyon. Wala sa utak kundi kalamnan at pagpatay. Malakas man ang putok ng baril kanina. Hindi nito siguradong mapapatay agad ito. Pero ginalit nito ang uri na kayang. Kahit gaano ka pa katatag, kung ginagapang ka lang palagi. Kahit hindi ka mamatay, magdurusa ka ng labis. Ayos lang. Bumuka ang bibig ng ahas, lumabas ang 2 pangil na may lason. Matagal nang inagaw ng hangal na tigre ang kagubatan ng bakal, dapat na itong palitan. Kung mamatay ito roon, ang mga itinago nito sa kuweba. Lahat ng minang dugo ay mapupunta sa akin. Nang maisip ito, hindi na tumakbo ang ahas. Gusto pa nga nitong humuni ng kaunting awit. Basta't hindi nito inisin ang baliw na taong iyon.
Kailangan mo pa ring harapin ang mga araw sa islang ito. Iwinasiwas nito ang kanyang buntot at bumaling ng direksyon. Lumangway ito patungo sa kabubatan ng bakal na kahoy sa kanlurang bahagi ng isla. Dati yung lungga ng tigre, ngayon ay kanya na. Yung goal,